Halos mawasak ang puso ni Inari Manyala dahil sa isang aksidente. Dahilan iyon para magbago ang lahat sa pagitan nila ng fiancé niyang si Damian Luciano. Isang linggo na lamang sana at mag-iisang dibdib na sila. Ngunit dahil sa isang aksidente, nagbago ang lahat. Ang pinakamasakit, hindi siya nito maalala at siya lang ang tanging hindi nito kilala. Ang pinakamasaklap pa ron ay si Lizzie na ex nito ang kinikilala nitong girlfriend. Parang sinakluban siya ng langit dahil sa nangyaring yun. Pinilit niya ang sarili, pilit na isiniksik ang sarili sa lalaking noon. Sobrang mahal na mahal siya. Ngunit ngayon, tila pinandidirihan na siya. Walang nagawa si Inari kundi ang lumayo. Pero kahit umalis siya, umaasa pa rin si Inari na isang araw, babalik din ang alaala ng pinakamamahal na nobyo. Pero natatakot din siya dahil paano kung hindi bumalik ang mga alaala nito? Paano na siya? At ang anak nila ni Damian na lumalaki at walang kinikilalang ama. Ating alamin ang buong kwento. 4 years later. Mabilis na lumipas sa mga araw, buwan at maging taon. Ngunit hanggang ngayon, sariwa pa rin sa mga alaala niya ang mga nangyari noon. Trahedyang nagpabago sa lahat at dahilan kung bakit siya narito sa lugar kung saan malayo siya sa lahat ng mga sakit na naranasan nung nakalipas sa mga taon. Mami, let's play na po. Napalingon siya sa anak na tumakbo palapit sa kanya. Freya Francesca Manlaya, ano bang sabi ko sa iyo anak? Huwag kang tumakbo dahil baka madapa ka na naman. Sabi niya sa napakagandang batang babae na palapit sa kanya. Suot ay balloon dress na siya mismo ang nagtahi. Kulay peach yun na may ribbon pa sa gitnang bahagi. May mahabang buhok na palapit ng umabot sa pitan ng kanyang anak. Sorry mami, pero pwede po ba na-stop na po kayo sa pagtatanim ng roses at mag-play na tayo? Umiti siya bago nagsalita. Okay sige anak, tatapusin ko muna yung ginagawa ko at magpi-play na tayo. Tumalon-talon si Freya habang nakatawa. Napangiti siya bago bumalik sa ginagawa niya. Ilang taon na rin simula nang lumayo siya sa lahat, maging sa mga magulang niya at walang ibang nakakaalam kung nasan siya ngayon kundi siya lamang. Wala siyang tiwala sa lahat. Yun ang pinanindigan niya noong marinig niya mismo sa bibig ng ina ni Damian na hindi siya nito gusto at tanging si Lizzie lamang ang nais nitong mapangasawa ng anak nito at nagpapasalamat pa daw ito dahil nagka-amnesia ang anak nito. Napakasakit nun, kaya nga mas pinili niyang lumayo na lamang para matahimik na siya at makapagpahinga na yung puso niya sa lahat ng sakit, dulot ng mga taong galit sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Ginamit niyang panimula sa maliit niyang restaurant ang perang naipon niya noon sa pagtatrabaho bilang manager sa isang hotel sa Makati kung saan niya nakilala si Damian. Nanlulumong tumayo siya at pinagpag ang mga kamay. Kung maaari lamang, ayaw na niyang balikan ng lahat at mamuhay na lamang kasama ang kanyang napakabait na anak. Linggo ngayon kaya wala siya sa restaurant. Nagbibigay talaga siya ng time sa anak niya. At tuwing linggo yun, gusto niyang makapag-banding pa rin sila ni Freya kahit abala siya sa trabaho. Nagpapasalamat pa rin siya dahil kahit hindi maganda ang naging nakaraan niya, may mga ligaya naman iyong naihatid sa kanya, lalo na nang dumating si Freya sa kanyang buhay. Ate, aalis na po ako. Tumingin siya sa harapan, si Karen pala na yaya ni Freya. Tuwing linggo ang day off nito dahil dalaga rin kasi ito at kailangan din naman itong mamasyal at gawin ang gusto. Sige, ingat ka Karen, heto yung sweldo mo. Pagkaabot niya, sobrang ngiti ang babae. Thank you po ate. Halata ang kasiyahan sa mukha nito. Pagtalikod ni Karen, pumasok niya siya sa bahay. Bungalo lamang iyon, sakto lang sa kanila ng anak niya. Simple lang pero maganda sa kabuuan. Free. Ngunit natigil siya sa pagtawag sa anak nang tumunog ang cellphone niya na nasa ibabaw ng lamisita sa tapat ng sofa. Kinuha niya yun at sinagot ang tawag. Yes, Jackie. Assistant niya yun. Ma'am, may gusto pong magpa-cater sa atin sa Friday. Saan at sino? Mrs. Adele Luciano daw po. Natigilan siya at nagulat na rin dahil ang tinutukoy ni Jackie ay ang ina ni Damian. Paano naman nakarating sa Davao ang taong yun? Napakalayo na ni Inari. Ngunit paano siya naabot doon ni Adele? Hindi naman siya natatakot o kinakabahan. Sadyang ayaw niya lang bumalik sa nakaraan kung saan araw-araw siyang itinatanggi ni Damian. Napakasakit sa kanya na si Lizzie yung kahawak kamay nito, kasama't kausap araw-araw, kaya nga sumuko na siya at naghihintay na lamang sa himala na isang araw, maalala na siya ni Damian at kusa siyang hanapin.
Hindi siya nagalit sa lalaki, isinumpa ito o kung ano paman dahil hindi naman kasi nito alam kung ano ba siya nito. Nagpaliwanag na siya't lahat, ipinakita ang mga litrato nila nun at umiyak na rin ng ilang beses dahil sa nakikita niya si Damyon na tumatawa sa mga walang kwentang jokes ni Lizzie. Ang talagang may kasalanan nito ay si Adele at Lizzie. Kung sana tumulong silang ipaliwanag ang lahat, siguro may katiting pang pag-asa na maniwala si Damyon, pero hindi, tinaboy siya ng mga ito. Wala siyang nagawa dahil pinagmasdan lamang siya ni Damyon habang pinagtatabuyan siya. Kaya doon na siya sumuko, pero bago niya ginawa yun, nagtiis muna siya. Pinilit ang ayaw, pinaglaban ang pagmamahal niya, pero wala iyong nagawa dahil ang mismong ipinaglalaban niya, wala man lang pakialam sa kanya. Karen, wag mo nga hayaang lumabas ng gate si Freya, okay? Paalala niya sa yaya ng bata habang papasok ng kanyang sasakyan. Opo ate, wag kayong mag-alala. Tugon ni Freya dahil maaga siya ngayong umalis. Marami kasi mga catering services silang pupuntahin at mga kliyente siyang kailangang i-meet. Siya mismo ang nagmamanage ng kanyang restaurant kahit na pwede naman niya iyong ipaubaya sa supervisor. Ayaw niya kasing maupo na lang at maghintay. Gusto niyang maging hands-on dahil noong una naman siya lamang ang gumagawa ng lahat hanggang sa unti-unting lumalago ang negosyo niya. Pinilit niyang ibaling sa ibang bagay ang kanyang utak upang hindi niya na maisip ang tungkol kay Damyon. Nagpupuyat, nagpapagod araw at gabi para lamang marating niya kung saan siya ngayon. Siguro nga nakatulong ang masakit na nakaraan niya para maging matagumpay siya sa negosyo. Pagdating sa restaurant ay siya na ang nagbukas nun. Papa-off na ang dalawang gwardya na nakabantay sa lugar na yun. Magandang umaga, Ma'am Inari. Ngumiti siya at gumanti ng bati. Si Inari ay isa sa mga amo na pinapangarap ng halos lahat ng mga trabahador. Mabait kasi siya, matulungin at mapagbigay. Kung gaano siya kagandang babae, ganun din ang kanyang puso. Pagpasok niya ng opisina, nagtimpla muna siya ng kape. Bumili siya kanina sa daan ng mainit na pandesal at palaman. Ganito siya lalo na kapag umaga pa siya sa restaurant. Nang dumating ang mga tauhan niya, miniting niya muna ito bago magbigay ng instruction bago magbukas ng restaurant. Kusina ni Ina ang pangalan ng kanyang kainan. Ma'am, may 5 nag-inquire sa pagpapakater. May 3 po kayong meeting ngayong araw. Ang tungkol po sa mga ingredients ay naayos na rin. At iyon pong sirang storage, naayos na rin. At ang lumang freezer, napalitan na rin po. Ngumiti siya. Ganito lamang siya araw-araw dahil sa tuwing ngingiti siya, nahahawa sa kanya ang 50 niyang mga tauhan mula sa catering service, sa kusina at maging mga waiter. 2 palapag kasi ang kanyang restaurant at lutong bahay sa ibaba at mga domestic food naman sa ibabaw. Kaya sila binabalikan dahil hindi lang Pinoy na putay ang kanilang isinuserve kundi mga pagkain din mula sa ibang bansa. Siya mismo nag-isip nun at nag-aral din siya kung paano matuto sa mga gawaing to. Siguro nga kung nakikita siya ng mga magulang, proud na proud siguro sila sa kanya. Pero ayaw niya munang magpakita dahil kahit taon na ang nakalipas, sariwa pa rin sa alaala niya ang pagpigil nila sa kanya na hayaan na lamang si Damyon. Isa rin ang mga magulang niya kung bakit siya sumuko sa laban dahil imbis na patatagin siya, pinapahina pa siya. Thank you Jackie, sige pwede na kayong magtrabaho. Tumayo ang lahat. Ano nga ang laging billing ko? Malakas niyang sambit. Ngumiti kahit sa pinakamahirap na sitwasyon ma'am. Sabay-sabay na bigkas ng lahat. Ganito ang ritual nila araw-araw kaya nga mahal na mahal siya ng kanyang mga tauhan. Paglabas ng lahat sa opisina niya, naiwan siya at si Jackie. Jack, yung tungkol kay Mrs. Luciano. Ano po yung gusto niyong malaman? San sila sana magpapakater? Sa binyag daw po ng apo niya. Natigilan siya at biglang sumikdo ang puso. Apo? Ibig sabihin, may anak na si Lizzie at Damyon? Wala siyang ibang gusto kundi matahimik na buhay kasama ang anak. Ayaw na niyang maranasan muli ang umiyak gabi-gabi at alalahanin ng mga nakaraan. Pinipilit niya nang iwaksi sa isipan si Damyon at ipaubayan na lamang ito sa babaeng nais nito. Buo na rin sa puso niya, napapatayin niya na ang lalaki sa anak nila. Kesa naman sabihin niya ang totoo, matalinong bata si Freya kaya alam niyang hindi ito titigil sa pagtatanong oras na sinabi niya ang totoo. Mananatili siyang single mother kahit na pamaraming lalaki ang naliligaw sa kanya. Tila natakot na siya na muling umibig dahil si Damian ang naging unang nobyo niya at pinanindigan na rin niyang ito na ang magiging huli niyang pag-ibig. Aanhin niya ang lalaki kung may anak na siya at maayos naman ang buhay nila. Alam niyang kayang-kaya niyang buhayin si Freya ng marangya. Mr. Lundel,
Nang makalapit siya sa isang table sa isang sikat na restaurant sa Davao, ay binati niya agad ang kamiting. Siguro nasa 40s na ito. Gwapo't hindi yun may pagkakaila. May balbas na umayon sa klase ng gupit nito. Malaki ang katawan at halatang professional. Kinuha nito ang kamay niya at hinalikan ng likod nun. Miss Inari Manlaya, you're so beautiful. Thank you. Pinaghila pa siya ng upuan. Abat gentleman na klase ng lalaki. Nakaka-impress. Anong gusto mong kainin bago tayo magsimula sa dapat nating pag-usapan? Sumenyas ito sa isang waiter. No need, Mr. Lundel. Kumain na rin ako at restaurant din yung pinapatakbo ko kung hindi mo alam. Biro niya. Tumawa ito kaya napangiti siya. Kung ganun, dumako na tayo sa pakay ko sa'yo. But before that, pwede ba kitang imbitahan sa party ng kakilala ko mamayang gabi? Medyo nahihiya nitong sabi. As usual, nagulat siya dahil ito yung unang beses nilang nagkita at nag-usap pero diretso ito at walang paligoy-ligoy sa nais. Kasi Mr. Call me Jaido please. Matipuno nitong wika. Okay, I mean Jaido. Ngumiti ito bago bumalik sa topic. Wala kasi akong kadate. Nahiya naman akong pumunta ng mag-isa. Nakakalungkot yun. Para itong batang nahulugan ng candy. Napatawa siya sa ginawa nitong reaksyon. Pwede bang sa catering muna tayo, tsaka na natin pag-usapan ng tungkol sa party? Aniya, nagtanggal bara sa lalamunan ng lalaki bago sumagot. May 25th anniversary kasi ang company ng dad ko sa susunod na linggo at gusto niya magpa-cater, kaya ayun. Parang ang bilis kaagaanan ng loob yung taong to, hindi mahirap kausap. May mga pinag-usapan pa sila at tungkol lahat iyon sa pagkain. Nang huli ay talagang hindi siya nito tinantanan na maging kadate nito mamayang gabi raw sa isang party sa bagong bukas na mall sa Davao. Sige na please Inari, I assure you na mabait ako at iuwi kita ng walang bawas at dagdag. Napatawa siya sa biro nito. Oo na, pero siguraduhin mo lang talaga na hindi ako maboboard doon. Iiwan talaga kita kapag naboring ako ron. No, akong bahala sa'yo. And don't worry sa isusuot mo. Sagot kita sa lahat, kaya wag kang mag-alala. Teka nga Jaido, kanino ba yung mall ang kabubukas lang? Yun ba yung nasa Fifth Avenue? Parang napanatag agad ang loob niya sa taong ito dahil sa kakatawa nito halatang mabait din. Si Jaido Lundel ay anak ng isa sa may pinakamalaking kumpanya sa Davao, kaya siguro naman siyang hindi ito mapagsamantala. Iyon ba? Kay Damian Luciano yun. We're friends simula nung college days. Halos kumawala ang puso niya sa dibdib dahil sa pangalan niyang narinig. Ano ba Lord? Ayaw na nga niya diba? Bakit mapilit ang langit? Nang marinig niya ang pangalang Damian Luciano, parang gusto niyang tumakbo palayo sa kausap ngayon, pero dahil kliyente niya ito, pinilit niyang maging formal at itago ang kaba sa puso dahil ang binanggit nitong pangalan ay ang lalaking ilang taon niya nang pilit na kinakalimutan. I'm sorry Jaido pero hindi ako makakasama sa iyo. Seryoso niyang usal. Ang kaninang nagliliwanag na mga matang titig ng lalaki biglang naglahot kumunot bigla ang noo nito. Ani mo'y nagtataka kung bakit bigla na lamang itong umayaw gayong napilit na ito kanina lamang. Bakit? May nasabi ba akong masama Inari? I'm sorry, please pagbigyan mo na ako. Kapag sumama ka, sisiguraduhin kong maraming kliyente yung makukuha nyo this month. At kung inaalala mo yung mga tao doon, wag. Dahil isa kang perpektong nilalang. At kapag nabihisan ka, baka mahigitan mo yung mga kadalagahang pupunta sa okasyong yun mamaya. Pangungumbinsin nito. Ayaw na niyang magsabi ng kung ano-ano. Less talk, less mistake. Ang sabi nga ng iba. Naalala ko kasi may gagawin pa ako mamaya. Sorry talaga Jaido. Hindi siya mapipilit at paninindigan niya yun. Isa pa bakit siya pupunta? Parang lumalabas palang isa siyang alitap-tap at si Damyo ng ilaw no? Hindi siya sasama. Wala na ba akong magagawa Inari? May halong lungkot na tanong nito. I'm sorry pero hindi talaga pwede Jaido. Aniya, may mga napag-usapan pa sila bago siya nagpaalam na mauuna na dahil may meeting pa siya bukod kay Jaido. Sumang-ay naman ng lalaki, ngunit halata niyang nadismaya ito. Ewan sa ayaw niya, kung sana sa ibang taong okasyong yun, baka pa may pag-asang sumama siya. Pero hindi, at ang paglayo niya sa lalaking pinakamainam na gawin, lalo na at mukhang may anak na ito kay Lizzie. Sa isipang yun, talagang nasasaktan siya, pero pinipilit niyang itago yun sa bawat pagngiti niya. Matapos ng 2 kliyente pang na-meet, didiretso na siya sa school ng anak niya. Nangako kasi siya kay Freya na siya ang susundo sa anak at dadalhin sa opisina niya.
Nasa daycare pa lamang si Freya pero pang grade 3 na raw yung utak ng bata, sabi mismo ng teacher. Kadalasan, ito pa nga raw ang nagsasabi sa teacher na mali yung itinuro nito kaya minsan nahihiya siya. Ganun kasi ang anak niya at ipagpipilitan talaga nito na tama ang sinasabi in all cost. Ma'am, nasa na po yung alaga ko? Nag-aalalang tura ni Karen sa guro ni Freya. Umihilang siya saglit at pagbalik niya ay labasan na pero hindi niya nadatnan sa classroom nito ang bata. Hindi ko siya napansin, Karen. Sandali, tatawagin ko si Manong Guard. Palinga-linga ang babae, ngunit hindi man lang nito mahagilap ang bata. Naglabasan na ang mga bata at mga sundo na mga ito sa gate. Hindi kaya't, Diyos ko, mapapatay ako ni Ate Inari nito. At mabilis na tumakbo palabas ng gate. Kung sino-sino ang pinagtatanungan niya, bawat makasalubong at makasabayan sa paglalakad, tinatanong niya. Ngunit laging iling ang sinasagot ng mga ito. Nanginginig na siya. Kinuha na rin niya ang cellphone sa dalang backpack na pagmamay-ari ni Freya. Wala nang ibang paraan, tatawagan niya si Ate Inari niya. Bahala na. Ate, may nakita po ba kayong bata? Ganito siya katangkad, nakasuot siya ng ribbon na pink at naka-uniform ng overall red. Oo miss, magandang bata na mahaba yung buhok. Nandun sa may playground, may kausap na lalaki. Akala ko nga'y tatay niya kasi magkamukha sila. Ani ng ali bago tumalikod. Salamat po, sagot niya bago mabilis na tumakbo na purong kaba ang dibdib. Nagmamadali si Damyo nang makarating agad sa pupuntahan pero bigla siyang napapreno nang may batang tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada. Tumatakbo ito patungo sa playground sa unahan. Agad siyang kinabahan kahit hindi naman niya nahagip ang bata at imbis dumiretso, bumaba siya at hinabol ang napakagandang 4 or 5 years old na batang babae. Baby girl, wait! Tawag niya rito, hindi man lang kasi ito natinag sa pagtakbo kahit muntik na itong mahagip. Nakangiti lang ito habang patungo sa palaruan. Nagtatakang tumigil ang bata sandali habang hinihintay siya na papalapit. Natigilan siya agad nang makita ang harapan ng mukha nito. Para kasing may kahawig ito na hindi niya maalala kung saan niya nakita. Parang siya kapag naging babae. Are you okay, baby girl? Malambing na tura niya at ngumiti. I'm fine, sir, pero sabi ni Mami, wag daw ako mag-talk sa mga stranger like you. Ngunit hindi man lang napawi ang ngiti niya. Hinawakan pa niya yung shiny hair ng bata at hinaplos to. Pumantay din siya upang mas makita pa yung mukha nito. Oo, tama naman si Mami mo, but friend naman ako. I'm not a bad guy, so no worries baby. Nag-alala lang kasi ako dahil muntik na kitang mahagip. Napayuko ang bata. Sorry po, I want to play her kasi pero ayaw naman niyayakarin ko. Kaya nag-run ako papunta dito nang mag-out ng school namin. Napaka-cute nito na parang gusto niyang pisilin ng pisngi. May dimple din ng bata kagaya niya. Pero sana wag mo nang gagawin ulit yun, okay? Kasi baka mapahamak ka. What's your name, baby? Ako po si Freya Francesca Man. Freya! Natigil sila sa pag-uusap nang may babaeng tumatakbo palapit sa kinaroroonan nila. Tumayo siya at humarap sa dako ng bata. Tumakbo naman agad ito palapit sa yaya nito kung hindi siya nagkakamali. Baby naman, bakit ka naman umalis? Umihi lang ako tapos nawala ka na. Paano kung... Huwag mo na siyang pagalitan, miss. Napagsabihan ko na rin siya kaya okay na. Tumingin sa kanya ang babae at kita niya ang panlalaki ng mga mata nito. Tumingin ito sa bata at muling tumitig sa kanya. Tila may sinisipat o kung anuman. Ilang segundo pa ang nakalipas bago ito sumagot. Sir, paumanhin pero... Ako ang nakakita sa kanya at kamuntik ko na siyang nahagip. Mabuti na lang at nakapagpreno agad ako. Sana hindi na ito mauulit, miss, dahil baka sa susunod, mapahamak na si Freya. Napayuko ang babae. Yaya, sorry na. Sabi ko kasi gusto kong mag-play dito pero sabi mo, next time, araw-araw po next time. Hindi na nauubos yung next time mo po, kaya ako pumunta dito. Hinging paumanhin ng bata sa yaya nito. Napangiti siya sa sinabi ng bata. Sige na nga, kinalong nito ang bata. Sorry sir, kung naabala ko po kayo. Pasensya na po't maraming salamat po sir. It's okay, wika niya habang nakatitig sa batang babae. Para kasing may nagpipigil sa kanya na tumigil muna dun. Parang sa isiping sasakay na siya ng kotse tiiwan si Freya. Bigla yata siyang nalungkot na hindi maintindihan kung bakit. Mister, what's your name po? Kasi sinabi ko yung name ko pero kayo hindi pa po. Napangiti siya. Just call me Tito Dam. Salamat po Sir Dam at pasensya na po ulit. Ngumiti lang siya at kumaway kay Freya bago sumakay ng sasakyan.
Kung hindi lang sana siya nagmamadali, makikipaglaro pa sana siya sa bata. Nagtataka nga siya, bakit parang ang gaan ng loob niya rito, gayong hindi naman siya malapit sa mga bata. May anak naman sila ni Lizzie, pero hindi ganitong klase ng pakiramdam sa tuwing kausap niya ang bata. Si Lizzie ay buntis na nung napunta sa kanya. Hindi pa rin nga niya lubos maisip kung bakit niya pa ito tinanggap sa kabila ng iniwan ito ng lalaki na kabuntis dito. Hindi sila magkasama sa isang bahay ni Lizzie. Nakatira siya sa kondo habang si Lizzie sa mansyon nila kasama yung ina niya at si Liana na anak nito. Nang bumalik yung mga alaala niya, hindi na siya halos umuwi sa mansyon, lalo na nang muling mabuntis si Lizzie at sigurado siyang hindi kanya yun dahil simula nang maalala niya ang lahat, wala nang namagitan sa kanila ng babae, kaya paano ito nabuntis? Kamuhian man niya ay huli na dahil ano pa bang magagawa niya? Kasalanan naman kasi niya ang lahat ng to. Last year lamang nang bumalik ang mga alaala niya at halos mawasak ang puso niya nang malamang totoo ang lahat ng mga sinasabi nito sa kanya noon. Pero huli na dahil wala na ito at hindi rin alam ng mga magulang nito kung nasan ang kanilang anak. Wala silang clue kung nasan si Inari pero hanapin niya ang dalaga kahit abutin man siya habang buhay. Tumigil siya nang mag-green ng stoplight. Binuksan niya ang bintana ng saglit upang makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit hindi pa nagtatagal yun nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang pulang Toyota na mabagal lamang ang pagpapatakbo. Tumingin siya sa loob ng sasakyan. Nagulat at nanlalaki ang kanyang mga mata na ang babaeng iniisip kanina ay mukhang nakita niya na. Pero paano niya susundan kung traffic sa kabilang lane? Inari, wait! Bulong niya na lang habang sinusundan ng tingin ang papalayong sasakyan patungo sa kabilang direksyon. Iho, you came! Salubong ng kanyang ina. Pabalik na sana siya ng Maynila nang tawagan siya ng kanyang ate Adele at ang sabi, mamaya na daw gaganapin ang grand opening ng Luciano Mall na dapat ay sa susunod pang linggo. Hindi niya alam kung ano na naman ang pumasok sa isip ng kanyang ina at kailangan itong paagahin ng okasyon. Dito sa Davao nila naisip magpatayo ng mall dahil bukod sa isa itong pangalawang pinakaasensadong lungsod, hindi pa halos nagsisiksika ng mga building. Maayos at malinis dahil marunong sumunod sa batas sa mga tao. Ma'am, di ba pinag-usapan na natin to? Babalik pa ako ng Manila this weekend tapos bigla-bigla na lamang ninyong binagong schedule. What the heck? Calm down anak, alam mo kasi na binyag ng anak mo sa susunod na linggo at gusto ko dito na rin natin idaos yun sa Grand Royal Hotel. Ilang beses ko ba dapat sabihin at ipaalala sa inyo na hindi ko anak yung batang yun? Come on iho, kahit sa pamilya mo na lang gawin mo ito okay? At isa pa malaking balita ito kaya dapat naroon ka dahil ikaw ang… Ma'am please, shut up. Kung sana hindi nyo pinagpilitan sa akin si Lizzie at hindi kayo nagsinungaling na si Inari yung GF ko at hindi siya. Sana hindi tayo nagkakaganito at wala ho akong pamilya. Hindi ko asawa si Lizzie at kahit yung mga bata hindi akin. Kaya ma'am please, tigilan niyo ko dahil kahit ano pang sabihin ninyo sa akin, hindi pa rin mababago yung paniniwala ko na niloko ninyo kung dalawa ni Lizzie. Malakas na sabi niya na nagpatigil sa ginang. Hindi naman ito ipinagkakailayon. Sa kagustuhan nitong mawala sa buhay ng anak si Inari, nagsinungaling at ginawa niya ng kwento si Inari. Si Inari raw ang ex na nagloko kaya't naghiwalay sila at si Lizzie ang mahal ng anak nito. Halos lahat ng mga sinabi nun ni Adele ay puro kasinungalingan na pinangalawahan ni Lizzie na noon ay umahabol pa rin sa binata. Ang amnesia ni Damion, ginawa nilang kapaki-pakinabang para matapos ang lahat sa pagitan ni Damion at Inari. Nagtagumpay sila, ngunit nang bumalik ang lahat ng alaala ni Damion, halos isumpa niya yung ina at si Lizzie, kaya umalis siya sa mansyon dahil sa mga ito. Babalik ka ba ng Manila? Pwede bang sa susunod na linggo na lang anak? Kailangan kasing naroon ka sa grand opening at binyag ng anak ninyo. Naikuyom niya ang kamao. Pinilit niyang ikalma ang sarili at naalala ang nakita niya kanina. Kung hindi siya namamalik mata, siguradong narito sa Davao si Inari. Miss na miss niya na ang dalaga. Halos gabi-gabi rin siyang naglalasing dahil hindi siya makatulog sa tuwing walang alamang alak ang katawan niya. Napabuntong hininga siya at naisip na kailangan niya makita ang dalaga sa kahit anong paraan. Fine, hindi ako babalik ng Manila. Pero wag ninyong ipagpilitang makisama ko kay Lizzie habang nandito tayo sa Davao dahil hindi ako magdadrama sa harap ng marami para lamang sabihin nila na masaya ang pamilya namin. Dahil walang ganun ma'am, walang ganun. Tumalikod siya, marami pa siyang gagawin at wala siyang oras makipag-away sa ina niya ngayon. Babe, nandito ka pala.
Ngunit natigil siya sa paghakbang sa pasilyo ng bahay nang lumabas sa isang silid si Lizzie. Hindi naman maipagkakailang napakaganda ng babae. Mala inosente pero nasa loob ang kulo. Babe naman, kailangan ka namin ng mga bata para sa party mamaya. Bitiwan mo ko, Lizzie. At itong tandaan mo, anak mo yung mga bata kaya't wag mo kong idamay. Tapos na ang pagpapakaama ko sa anak mo kaya tigilan mo na ako. Napatakip ng bibigang babae. Animoy nagulat dahil ngayon pa lang kasi siya nagsalita ng ganun sa babae. What are you? Huwag mo kong gawing tanga. Tapos na ako sa'yo kaya pwede ba? Tigilan mo ko. Tigilan ninyo kong lahat. At dire-diretsong bumaba ng hagdan. Palabas na siya ng bahay nang tumunog ang kanyang cellphone. Yes, Jaido? Mukhang hindi ako makakapunta mamaya, dude. Wala akong kadate. Yung gusto ko kasing makasama hindi ko mapilit. Napangisi siya. Babaero talaga kahit kailan ng kaibigan. Bago na naman ba yan? Mukhang tinamaan kaya. Abot kasi hanggang dito yung buntong hininga mo. Seryoso, dude. Napakaganda niya at malanghel ang mukha niya. Parang gusto ko nang iwi. May inari. Paano ko kaya siya makukuha? Ano kamo ang pangalan, Jaido? Kamusta ang school, baby? Nakangiting tanong niya sa anak, nakakapasok lamang ng kotse. Good po, mami, sabi ni Teacher Jercel. Very good po ako, mami, at may 5 stars po ako, mami. Masigla nitong sambit habang si Karen tahimik lamang sa backseat. May problema ba, Karen? Tumingin siya sa front mirror at sinilip ang babae sa likod. Ano po kasi, ate? Halata itong kinakabahan. Why? May nangyari ba, Karen? Tell me. Malumanin niyang tanong. Kasi po, ate, may kasalanan po ako. Muli niyang sinulyapan ng babae sa salamin. Hindi po si Aya Karen ang may kasalanan, mami. It was me po. Sorry po, mami. Nag-run kasi ako at iniwan ko si Yaya sa school. Nagulat siya, ngunit pinanatiling kalmado ang sarili. And? Tapos po, muntik na akong mahagip ng car, mami. Bigla niyang itinigil ang kotseng dala. Ano? May tama ka ba, anak? Saan? Tell me. At sinipat ang katawan ng bata, braso, likod at mga binti. Stop it, mami. Hindi naman talaga ako nahagip. Muntik lang naman po. Malalim na paghinga ang ginawa niya bago nagsalita ulit. Karen, bakit nangyari yun? Di ba ang... Mami, listen naman po muna sa akin, okay? Ako po yung may kasalanan kasi tumakbo ko. Iniwan ko si Yaya. Gusto ko kasing mag-play dun sa park, mami. Pero ayaw po ni Yaya. Yun daw po kasi yung bili ninyo. So dahil makulit ako, hindi ako nakinig kaya yun nangyari. Freya, ayoko nang maulit to, okay? Paano kung nasagasaan ka? Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Okay nga lang po ako, mami. At mami, napakabait po ng man na nag-help sa akin. Sabi niya sa akin, pretty daw po ako at ang name niya ay Dam po. Sabi niya tawagin ko siyang Tito Dam. Masayang paliwanag ng bata. Ang takot kanina, unti-unting nabawasan. Dapat pala magpasalamat siya kay Dam na yun dahil hindi to nahagip ang bibi niya. Sorry ate, hindi ko na po ulitin. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Karen. Ngumiti siya at sinabing ayos niya kaya wag na itong mag-alala pa. Inihatid muna niya si Karen sa bahay bago dinala si Freya sa restaurant. Ayos lang naman kahit walang Yaya si Freya dahil sa opisina lang naman niya ito mamamalagi at naroon naman si Jackie para tignan ng anak niya. Makinig ka kay Tita Jackie, okay? May meeting pa ako ngayon bago mag-lunch kaya behave ka muna dito. Bibili kita ng bacon at cheese pizza kapag behave ka, okay? Yay! Sige po mami, promise po. Balik po ikaw agad ha. Tumango siya at hinalikan ng noo ng anak niya. Sinenyasan niya si Jackie na abala sa pagtatype sa laptop. Mga orders and deliveries ang inaayos nito. Ingat po ma'am. Don't worry kay Freya, ako pong bahala. Pag alis nito, nagsimulang maglaro ang bata ng cellphone na pinahiram ni Jackie. Titigil lang kasi ang isang bata kapag may hawak na cellphone. Pero tumigil ang bata sa paglalaro. Tumingin muna ito sa babae sa unahan at tabala ito sa ginagawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at lumabas ng opisina. Kailangan talaga nating magkita damo yun para lang sa babaeng sinabi ko sa'yo. Nasa isang restaurant sila na talaga namang binabalik-balikan ng karamihan. Si Jaido ang nagsabing dito sila magkita dahil napakasarap daw ng pagkain dito. Sabihin mo na kasi kung anong apelyido. Naiinis na siya dahil lamon lamang ng lamon ng kausap. Saglit lang nagugutom ako, okay? Hindi ako nakakain kanina eh. Billionaire pero kung kumain parang nagugutuman. Hey dude, ano ba? Kaninong anak ba to? Masyadong makulit. Napatingin silang dalawa ni Jaido sa kabilang table at natapon ng sabaw dahil sa isang batang babae na mukhang hindi napansin ng lamesa sa likod nito.
Napayuko ang bata at nakita niya ang mukha nito. Freya? Agad siyang tumayo dahil patuloy na pinagagalitan ng babae yung bata at talagang nag-igting ang bagang niya dahil doon. Bakit ba pinababayaan ka ng mga... Miss, baka naman pwedeng itigil mo yung bunganga mo. Umiiyak na ang bata at nakita mo namang hindi yung sinasadya ng bata. Bata lang siya, pero kung umasta ka, parang nakapatay na yung tao. Tito Dam? Umiyak na si Freya at halatang naghahanap ng kakampi. Binuhat niya ito. Shh, tama na baby. Bulong niya rito. Ano, okay ka na miss? Sana lang talaga hindi ka magkaanak dahil kung nagkataon sigurado kung hindi ka magiging mabuting magulang. Wika niya rito bago tinaliguran ng babae na napahiya talaga. Shh, tama na, nandito na si Tito Dam. Alo niya habang hinihimas ang buhok nito. Napayakap sa kanya ang bata kaya napangiti siya. Are you okay baby? Matapos patahan ni Dam yun ng bata, dinala niya ito sa table nila kung saan kumakain pa rin si Jaido. Wala talaga itong kwenta. Walang pakailam basta makakain lang. Ngunit nang uminom ito ng juice ay sumulyap ito sa bata. Maya-maya tumingin din kay Dam yun. Dude, kaninong anak yan? Sa'yo? Dahil kung titignan, magkamukha kayo. Girl version mo parang ganun. Ngingising-ngising sabi nito. Natigilan si Damyon at tumingin din sa bata. Kahit minsan pala, marunong din pala itong magmasid. Pero hindi niya pinansin si Jaido dahil na kay Freya ang atensyon nito. Baby, may kasama ka ba? Nandito ba yung mga magulang mo? Malumanin itong tanong. Si Tita Jackie po, Tito Dam. May mami po kasi ay umalis po eh. Tumingin siya sa paligid at napansin niyang may mga waiter na papalapit. 4 lahat ng sabay-sabay na lumapit sa kanilang table ni Jaido. Freya, halika na. Baka nag-aalala na si Jackie sa'yo. Ngumiti ang lalaking waiter na sa banta niya. Nasa 22 o 24 ang edad. Sir, pasensya na pero anak po kasi siya ng boss namin. Dagdag ng isa pa. Waitress naman yun. Mukhang mga dalagat binata yung mga tauhan ng restaurant na yun. Tumingin si Freya sa kanya't yumakap. Sige po Tito Dam, thank you po sa'yo. Lumapit ito sa isang babaeng waitress at kumapit sa palad nito. Dapat hindi nyo hinahayaang mag-isa ang bata, lalo na't hindi niyo kabisado yung ugali ng mga nagda-dining dito. Seryosong sambit niya. Oo nga't anak si Freya ng may-ari ng restaurant na to, pero sana sumagi rin sa isip ng mga magulang nito ng batang kagaya ni Freya. Hindi pwedeng mag-isa, lalo na sa ganitong lugar. Sorry sir, may meeting po kasi yung boss namin at ang nagbabantay kay Freya. Mukhang abalat hindi napansin ang paglabas ni Freya sa opisina. Paliwanag ng isa sa mga ito. Bye po Tito Dam. Kumaway pa si Freya sa kanya. Ang ganang loob niya sa bata kahit kanina lamang sila nagkakilala. Bye, ingat ka baby. Ngumiti siya at sinundan ng tingin ng bata. Nang makahuma, muli niyang binalingan ang waiter. Sabihin niyo sa mga magulang ng bata na maging maingat sila sa susunod. Tumango naman ang waiter at muling nagpasalamat. Pagtalikod ng mga ito, napansin niya ang pagtawa ni Jaido. Anong tinatawa-tawa mo? Nagkibit balikat ito bago nagsalita. Kasi hindi ko inaasahan na ang may-ari pala ng restaurant na to ay may anak na. Nababaliw na talaga ako at napahalakhak. Kumunot naman ang noo niya dahil hindi talaga niya magets ang kausap. Diretsuhin mo nga ako, hindi yung ikaw lang yung nakakaalam ng mga pinagsasasabi mo. Fine, di ba nga sabi ko sa iyo ang tungkol sa babaeng gusto ko, yung gusto ko makadate sana sa party mamaya. Tapos, eto kasi yung restaurant niya at ang batang yun ang anak ng may-ari nito. Ibig sabihin may asawa na siya. Ouch! Sabay hawak nito sa dibdib. So, si Inari ang may-ari ng restaurant na to? Sabihin mo Jaido, anong apelido niya? Hindi lang kasi nag-iisa ang Inari sa mundo kaya kailangan niyang malaman kung anong apelyido ng babae para alam niya kung tama yung iniisip. Bumuntong hininga ang lalaki. Inari man. Ay na pala siya, sakto. Ikaw na ang magtanong sa kanya kung anong apelyido niya. Nawala na tuloy ako bigla ng gana. Tumingin si Jaido sa pintuan ng restaurant kaya tumingin din si Damyon doon. At para siyang naistatwa ng sandali nang makita ang babaeng 1 taon na rin niyang pinapangarap na makitang muli. At mas gumanda pa ito kaysa nun. Mas mahaba na ang buhok nito na kulay ash brown at sumeksi rin sa suot na jeans at fit na blouse. Inari? Siya nga. Bulong niya bago tumayo para lumapit sa dalaga. Nanlalamig siya habang nakatitig sa lalaking ilang taon din niyang pilit na kinalimutan. Nagtiis siyang wag na itong isipin. Pinilit niyang sa iba na lamang i-focus ang isipan para lamang makalimutan si Damyon. Tapos ngayon, bigla na lamang niya itong makikita sa mismong restaurant niya.
Anong klaseng tadhana ba yung meron siya? Dahil sa dinami-rami ng lugar sa bansa, dito pa sila nakita. Ano yun, lokohan? Hey, sabay taas ng kamay upang kawayan siya. Nakangiti rin ito na parang wala itong nagawa at wala silang pinagdaanan. Anong ginagawa mo rito? Pinilit niyang maging formal kahit napakarami niyang gustong isumbat sa lalaki. Gusto niya itong sampalin at iparamdam ng sobra siyang nasaktan sa mga ginawa nito sa kanya. Pero siya ang pumili nito, diba? Pinalaya niya si Damyon at piniling umalis na lamang na walang sino mang nakakaalam para tumahimik na ang kanyang buhay at mabawasan ang sakit na dala ng lahat ng mga taong ayaw silang magkatuluyan ni Damyon. Kamusta ka na, Inari? Agad niya itong tinalikuran at hindi nagabala pang sagutin ang tanong nito. Ano to, biro? Matapos ng lahat ng taon ng pag-iwas niya ganito na lang? Ano bang klaseng tadhanang meron siya? Sandali, Inari. Nang makarating sa pasilyo patungo sa opisina niya, dali-daling hinablot ni Damyon ang braso niya. Bitiwan mo ko, Damyon. Mukha yatang natatandaan mo na ako. Good for you kung ganun. Siguro naman alam mo na ngayon kung sino sa amin ni Liz yung talagang GF mo nun. Nayo ko si Damyon kaya napatawa siya ng pagak. Bitaw, kung iniisip mo na magiging okay dahil nakita mo ko, pues nagkakamali ka, Damyon. Umalis ka na. Di ba may asawa at anak ka na? Kaya ano pang ginagawa mo rito? Nagigilty ka? Please wag, dahil sayang yung mga pagtataboy at pag-iwas mo sa akin nun kung babawiin mo rin naman pala lahat ng yun. Humakbang siya ng 2 beses nang hindi siya sinagot ni Damyon pero tumigil din nang marinig niya ang boses nitong muli. Hindi ko nakakalimutan ng lahat ng yun, Inari. At habang buhay kong dadalhin sa konsensya at puso ko yung mga kasalanan kong yun. Maling-mali ako sa lahat. Hindi ko na maibabalik lahat ng nangyari para ayusin yung natitama. Ngunit ngayon sana, bigyan mo ko ng pagkakataong mabawi lahat ng mga kasalanan kong nagawa sa'yo. Kahit sa anong paraan o kung ano man ang gusto mo, mapatawad mo lamang ako, Inari. Rinig niya ang paggaralgal ng tinig nito, ngunit hindi siya ganoon karupok para madaling maawa. Bakit? Ni minsan ba sa buhay niya naniwala si Damyon sa kanya? Ni minsan ba pinahid nito yung luha niya dahil nasasaktan siya sa pagtanggi nito sa kanya? Ni minsan ba pinagtanggol siya nito sa mami nito nang sabihin mismo ng ina ni Damyon na may lalaki siya kaya naghiwalay sila? Napakasakit para tangan. Nagawa nila yun sa kanya para tuluyan siyang kamuhian ni Damyon. Hindi siya lumayo para muling makipagbalikan kay Damyon. Ayos na siya sa ganitong buhay na walang ibang lalaki at sila lamang ni Freya ang magkasama. Kontento na siya sa ganun. Pero bakit ngayon? Huwag kang mag-alala, Damyon. Pwede ba? Umalis ka na. Marami pa akong trabaho. Kinakabahan siya. Ngayon lamang niya kasi naisip na si Freya ay nasa opisina niya pala ngayon. Sabihin mo sa akin, may asawa ka na ba? Nagulat siya sa tanong nito. Kita rin sa mga mata nito ang takot. At bakit ko naman sasagutin ang walang kwenta mong tanong? Pwede ba tigilan mo ko at umalis ka na? Sagutin mo yung tanong ko, Inari. Sino si Freya? Ano mo siya? Bubuksan na sana niya ang pinto ng kanyang opisina nang matigilan siya dahil sa tanong ni Damyon. Ang kaba sa puso niya ay mas lumalim. Paano nalaman ni Damyon ng tungkol kay Freya? Paano nito nalaman ng tungkol sa anak niya? Anak siya ng... Pero biglang bumukas ang pintuan at niluwanon si Freya. Nagulat pa ang bata, ngunit agad ring nakahuma at yumakap sa kanya. Mami! Patay na. Malalaman na ni Damyon. Tito Dam, why are you here po? Nagkatingin na sila ni Damyon. Tito Dam? Ibig sabihin, si Dam na tinutukoy ng anak niya na muntik nang nakahagip kay Freya kanina ay si Damyon. Hello baby. Gumiti ito sa anak niya, kaya't agad niyang kinausap si Freya at pinabalik sa loob ng opisina. Sumunod naman ang bata. Pagsara ng pinto, napawi ang ngiti niya at humarap sa binata. Umalis ka na. Maotoridad niyang sabi. Ilang taon na si Freya, ngunit hindi man lang nagpatinag si Damyon. At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Isa pa, may anak ka na, kaya pwede ba tantanan mo yung anak ko? Dahil anak ko lang siya, akin lang yung anak ko. At kung hinahanap mo yung ama ni Freya, pues sinasabi ko sa'yo, patay na yung ama niya. Mag-4 na taon na. Wala akong anak, Inari. At kung tama na, Damyon. Hindi ko gustong marinig ang mga sasabihin mo dahil hindi ako interesado sa'yo. Kaya kung wala ka nang sasabihin, mauuna na ako. Inari, please, Ngunit agad siyang pumasok sa opisina at malakas na isinara ang pinto. Nilak din niya yun upang hindi makapasok ang lalaki kung magtangkaman ito. Bakit ganun? Lumayo na siya. Nagpaubaya na rin pero bakit ganito? Bakit para yatang pinaglalaroan siya ng tadhana? Mami, nasa na po si Tito Dam?
Nabaling ang atensyon niya sa anak na nakatayo sa harapan niya at nakaukit ang pagtataka sa mukha nito. Umuwi na anak, marami pa raw kasi siyang gagawin. Sumimangot ang mukha ni Freya at napansin niya yun. Gusto ko pa po sana makalaro si Tito Dami. Pumantay siya sa bata at tinawakan na magkabila nitong balikat. Anak, hindi mo tito si Dam. Ang totoo is stranger yun, kaya bawal makipag-usap sa stranger. Di ba yun ang sabi ko sa'yo? Yumuko si Freya. Mami, siya po yung nag-help sa akin kanina doon sa lady, doon po sa labas. Nagulat siya. Bakit? Anong nangyari? Sasagot na sana si Freya nang makarinig sila ng katok sa pinto. Binuksan niya yun at iniluwan nito si Jackie. Nandito na po pala kayo, ma'am. Jack, ano yung sinasabi ni Freya na may lady daw kaninang? Opo ma'am, lumabas kasi si Freya kanina na hindi ko napansin. Then may nasagi raw itong bowl ng sabaw kaya tumapon sa sahig at nabasa yung paa ng babae. Ang sabi ni Nate, pinagalitan daw at sinermonan ng babae si Freya at yung kausap niyo po kanina yung umawat, siya din po yung nagpatahan kay Freya ma'am. What? Bakit hindi niyo ako tinawagan? May ganun na palang nangyari sa restaurant. Wala man lang akong kaalam-alam. Tumaas ang boses niya. Sorry ma'am, hindi na mauulit. Hinging pa umanhin ng babae. By the way, uuwi kami ng maaga ni Freya ngayon. Tawagan mo na lang ako kung may problema. Iiwan ko sa iyo ang susi kaya ikaw na muna ang bahala. Kailangan kong iuwi si Freya ngayon din. Tumango ang babae. Habang hawak niya si Freya sa palad, lumabas sila agad ng restaurant matapos magbilin sa mga tauhan. Tsaka naayusin ang tungkol sa mga catering nila. Uunahin muna yung anak niya dahil kinakabahan talaga siya dahil mukhang alam na ni Damyo ng lahat. Umaasa siya na naniwala ito na patay na ang asawa niya. Ano ang kailangan para sa isang DNA? Tanong niya sa isang doktor na kanyang kakilala. Pag-alis niya ng restaurant, dumiretso siya rito sa hospital kung saan may kakilala siyang isang doktor. May iba't ibang uri ng DNA Damyon. May salaway, buhok, dugo at kung ano-ano. Pero kung ako sa'yo, mas madali yung buhok dahil hindi iyon mahirap kunin. Sino ba yung ipapatest mo? Ang anak ko. Nagulat ang doktor pero nakasagot pa rin ito. Yung anak mong panganay? No, ang tunay kong anak. Hindi siya mapapaniwala ng inari na patay na yung ama ni Freya dahil malakas talaga ang kutob niya na si Freya ay anak niya at kapag napatunayan niya yun, sinisiguro niyang gagawin niya ang lahat, bumalik lamang sa kanya si inari. Ma'am, ano bang dapat nating gawin? Tulungan mo po ko dahil nanlalamig na sa akin si Damyon. Ani Lizzie habang nasa lanay sila ng umagang yun. Kahapon ginanap ang grand opening at isang engranding party ang ginanap kinagabihan, ngunit hindi man lang nagpakita si Damyon na siyang dapat ang naroon dahil ito ang may-ari ng mall. Hanggang ngayon, hindi man lang ito umuwi. Hindi siya nanlalamig, Lizzie. Talagang hindi kanya na mahal at siguro nga minahal ka lang niya noon dahil nagka-amnesia siya. Pero ngayon wag ka nang umasa dahil mas matigas pa sa bato yung puso niya dahil sa ginawa mo. Asik ng babae habang humihigop ng tea. Ma'am, babae lang ako't naghahanap lang din ng init ng katawan na hindi maibigay ng anak mo. Pero si Liam ay anak niya ho. Apo ninyo. Wala ba kayong pakialam? Napabuntong hininga ang matanda. Ikaw nang mag-isip, Lizzie, dahil napapagod na ako sa anak ko. Hindi ko nahawak yung isip niya. Oo noon, pero ngayong bumalik na yung alaala niya, ramdam kong kinamumuhian na ako ni Damyon. Tumayo si Adele at iniwan si Lizzie sa lanay. Sinundan pa niya ng tingin ng matanda. Wala ka talagang kwentang matanda ka. Ikaw ang dahilan kung bakit narito ako sa sitwasyong to. Tapos sasabihin mo wala ka nang magagawa. Pwes, kung ayaw mo kong tulungan, ako na lamang ang gagawa ng paraan kung paano mababalik ang pagmamahal ni Damyon sa akin. Hindi pwedeng mabaliwala yung paghihirap ko. Narito na ako at hindi na pwedeng umatras. Tumunog ang cellphone niya at kaya't maagap niya yung tinignan. Nang makita ang tumatawag, tumayo siya at lumapit sa garden. Bakit, Jaido? Iritang tanong niya. Alam mo bang nakita na ni Damyon si Inari, Lizzie? Pasensya ka na ha, pero namali din ako kahapon. Hindi mo kasi agad sinabi sa akin na si Inari ang nobya ni Damyon nun. At ang Inari na nakilala ko kahapon ay iisa lang. Tinatanong kita kahapon na tumihingi ako ng picture ng babae, pero hindi ka man lang nagre-reply kaya kasalanan mo yan. Kahit kailan ka talaga, Jaido. Saan niya nakita? Sabihin mo. Sa dinami-dami ng lugar, nasa Davao rin pala yung babaeng yun. Nagpupuyo siya sa galit dahil sa narinig. Si Jaido ang kaibigan niya. Friends with benefits for short. Kailangan niya si Jaido at kailangan niya ito. Give and take lang ang relasyon nila at walang kahit anong pag-ibig na kasama.
Alam ni Jaido ang lahat tungkol sa kalagayan ni Damyon ngayon at tungkol sa amnesia at kung paano nilaro ni Lizzie ang tungkol doon. Eh di ba Lizzie, tigilan mo na yung pagtugis kay Inare dahil mukhang wala naman siyang ginagawa. Kabaliktaran sa mga kwento mo. So sinungaling ako. Sinasabi ko sa iyo Jaido, malanding babae yan at mga ago ng boyfriend. Halos pikutin nga niya si Damyon, sumama lang yung boyfriend ko sa kanya. At alam ko may binabalak yung babaeng yan. Sabihin mo ngayon kung ano yung pangalan ng restaurant niya. Lizzie, mukhang may binabala ka yata. Huwag mo nang ituloy dahil kapag nagkagulo, ikaw ang masisisi. Huwag ka na mga ilam at itiko mo yung bibig mo. Sabihin mo sa akin yung restaurant at huwag na maraming tanong Jaido. Hiyaw niya dahil sa inis rito. Kahit kailan talaga ang lalaking yun, masyadong maawain. Bakit pa kasi si Jaido ang naging kaibigan niya? Ma'am, narito na po si Liana. Ngayon niyo dadalhin sa daycare center ang anak niya. Ayaw sana niya ngunit masyadong mapilit ang ina ni Damyon. Ipina-enroll kasi nito ang bata last Friday para daw maging busy ang bata, hindi yung nasa loob lamang ng bahay. 3 linggo lang naman sila dito kaya naiinis siya kung bakit kailangan pang gawin ito. Pwede naman silang kumuha ng private teacher na magtuturo sa anak niya. Mommy, I'm ready, sabi ng bata kaya't lumapit siya at hinawakan sa kamay ang bata. Ang ganda naman ng baby ni Mommy. Of course, Mommy, beautiful din po kayo eh. Pagsakay ng kotse, nagtanong si Liana. Nasaan po si Daddy? Gusto ko po si Daddy yung maghahatid sa akin sa school. Ako na lang anak, bukas na lang si Daddy okay? Busy kasi yun kaya hindi kanya maihahatid sa school. Sumimangot ang bata at natahimik na lamang. Karen, wag mo nga hayaang mawala sa paningin mo si Freya. Did you understand? Seryosong bilin niya sa yaya ni Freya habang nasa tapat ng gate ng private school na yun. Opo ate, opo. May dala pang tango ang bawat salita nito. Matapos nang ibigay ang bag at iba pang gamit ng bata sa yaya nito, humalik pa siya sa noo ng bata. Anak, makinig ka lagi kay Yaya Karen, okay? At huwag kang makikipag-usap kahit kanino dahil bad yun. Yes, Mami. Ngumiti siya rito. Makinig ka sa teacher, okay? Tumangutang ang bata bago pumasok sa loob ng ground ng school na yun. Marami na ring mga papasok ron. May hinahatid ng mga magulang at ang iba, yaya lang din ang kasama. Nang makitang nakapasok ng anak niya sa room nito, pinaandar niya na ang makina ng kanyang sasakyan. Ngunit kamuntik na siyang mabangga sa isang kotseng parating nang dumaan nito sa mismong linya. Lalabas pa sana siya para pagalitan, ngunit nang tignan niya ang relo niya, medyo late na siya. May oras ka rin. Sa loob-loob ni Inare bago pinaharurot ang sasakyan. Hindi niya tuloy nakita ang pagtigil ng sasakyang umagaw sa linya. Niluwano si Lizzie ang anak nito. Next time naman Mang Boy, ayusin niyo yung pagmamaneho. Napayuko na lang ang matandang driver at humingi ng paumanhin. Pagdating na sa restaurant, marami ng customers. Hindi na rin magkanda-ugaga ang mga waiter at waitress dahil nagsiserve din kasi sila ng agahan dito. Good morning ma'am. Ngumiti siya bago tumungo sa opisina. Naabutan niya roon si Jackie na hindi rin magkanda-ugaga na sa ginagawa at tila may problema ito. Jackie, is there a problem? Lumapit siya rito. Ma'am, kasi ho, isa-isang binabawi ng mga kliyente nila yung advance payment for catering. Hindi na raw sila sa atin magpapakater. And why? May kumakalat kasi sa social media ma'am na madumi raw at may nakita raw na ipis sa luto natin. What? At sino yung walang yung nagpakalat niyan? Maaga pa pero nag-iigting na yung bagang niya. Hindi po makilala kasi dami account ang gamit niya. Kung sino man yan, siguradong hindi pa yung nakakakain sa restaurant natin. Hayaan mo na. Alam ng marami kung gaano kalinis ang negosyo natin. Huwag kang mag-alala Jackie. Marami pang darating. Pinilit na lamang niyang palakasin ang loob ng babae dahil nalulumo talaga ito. Oo, nangihinayang siya sa 5 kliyente nila ngayong buong linggo. Pero noon, naranasan na rin naman niya ang ganito. Pero ni minsan, hindi siya nag-isip ng negative. Lagi siyang positive sa buhay, kaya't naabot niya ito. Huwag pang hinaan ng loob at ituloy lang ang nasimulan. Ang mga ganitong problema ay bahagi ng negosyo. May 2 na lang po tayong kliyente ngayong linggo ma'am, si Mr. Lundel at Santiago. Anito bago binigay sa kanya ang mga pipirmahan. Hindi na siya sumagot, tanging ngiti lang ang isinagot niya. Maaga pa, inaantok na siya kaya't nagtimpla muna siya ng kape. Wala kasi siya halos tulog kagabi dahil kay Damyon. Hanggang sa panaginip niya kasi, nagpapaliwanag ito. Wala siyang pakialam sa mga nais nitong sabihin. Ang gusto lamang niya, bumalik ito kung saan ito nagmula at hayaan siya. Hayaan silang mag-ina na mamuhay na wala yung presensya nito. Kainis, sabay bato ng papel na binilog sa trash can.
Hindi siya makapag-isip ng mga menu na ihahanda nila sa catering sa Saturday and Sunday dahil ang gagong Damyon, inuuko pa yung utak niya. Natigil lamang siya sa pagsusulat nang tumunog ang cellphone niya. Unknown caller yon pero sinagot niya pa rin. Hello my sweetheart, magpapaalam lang ako. Kinuha ko pala yung isang hibla ng buhok ni Freya para sa DNA test na gagawin. Kumabog ang puso niya. Napakalakas nun. Natigilan din siya at hindi nakasagot agad. Para siyang natuod habang unti-unting ibinababa ang teleponong hawak. Sige Damyon, subukan mo. Nang isumpa kita. Hiyaw niya, ngunit tumawa lamang ang lalaki sa kabilang linya. Walang yaka talaga Damyon. Nais sa tinig niya bago pinatay ang tawag. Agad na tinawagan niya si Karen, ngunit out of coverage ito. Wala na siyang nagawa kundi ibato ang cellphone sa pader dahil sa galit sa lalaki. Palabas na siya ng restaurant ng gabing yun. Ginabi na siya dahil marami siyang inayos na mga papel para sa isa pa nilang branch na itatayo sa Makati sa Maynila. Nagdadalawang isip nga siya kung itutuloy ba yun o hindi na. Sa dami ba naman ang problema niya? Isa pa, araw-araw din siyang pagod sa trabaho. Hindi siya sigurado kung kaya niya pa ng isang restaurant na walang ibang katulong sa pagmamanage. Wait, nasaan ang kotse ko? Bulong niya nang hindi makita ang sasakyan sa pinagpaparkingan niya. Kinakabahan siyang nagtanong kay Manong Arman na guard nila. Yun po, hinatak ng LTO ma'am. What? Halos lumuwa ang mata niya sa gulat. Yun po ang sabi. Pinasabi ko kay Nate kanina na sabihan kayo. Sinabi naman po ba? Leche, wala siyang sinabi, paano na ako? Tumigil ang pagpadyak niya nang may bumusina sa harapan niya. Hindi makita ang nasa loob ng sasakyan dahil tempered glass ang bintana nun. Let's go, ihahatid na kita. Napanganga siya nang makita kung sino ang tao sa loob nun. Walang iba kundi si Damyon. Sige, salamat na lang, pero marunong ako mag-commute. Sabay iwas ng tingin dahil kung patuloy siyang titingin dito, baka matunaw na siya na animoy ice cream dahil sa pinupukol nitong titig sa kanya. Fine, nadagdagan pa ang kagwapuhan nito, pero ano naman ngayon? Wala siyang pakialam sa mukha nito. Oo nga't gwapo pero mapanakit naman. Sige Manong Arman, pwede mo na akong iwan. Salamat ho. Tumalikod ang guard kaya't muli siyang nagsalita. Pwede ba? Huwag kang makulit. Kaya kong umuwing mag-isa kaya tigilan mo ko. Tinalikuran niya ito pero nakakatatlong hakbang pa lamang siya. Muli niyang narinig ang tinig nito. Huwag mong hintayin na buhatin pa kita't ipasok ng sapilitan sa sasakyan ni Nari. Aba't pinagbabantaan talaga siya? At akala mo naman ba natatakot ako sa'yo? Tigil-tigilan mo ko Damyon dahil mainit yung ulo ko. Aniya, nang hindi man lang tumitingin sa kausap, hindi niya na narinig ang sagot nito kaya't natahimik na rin siya habang naghahantay ng masasakyan. Paggabi na rin kasi. Bakit ba kasi hinatak ang sasakyan niya ng ganun-ganun na lamang? Buwisit talaga. Sa loob-loob niya, may paparating na taxi kaya't akma sana niyang kakawayan ito para tumigil nang may bigla na lamang bumuhat sa kanya na parang isang sakong bigas. Hey Damyon, ano ba? Ibaba mo ko. Ngunit para itong bingi na hindi man lang nakakarinig. Magpumiglas man siya, wala pa rin kwenta dahil sa tatag ng katawan ng binata at nakaya pa nga siyang ipasok na walang kahirap-hirap sa kotse nito. Bakit ba ang kulit mo? Sabi ko na nga kaya kong uming mag-isa. Palabasin mo ko rito, ano ba? Pero nakalak ang pinto kahit wala siyang ibang madadaanan. Damyon, nakikinig ka ba? Malakas na sabi niyang muli, ngunit hindi man lang siya nito sinagot. Wala na rin siya magagawa dahil umarangkada na ang sasakyan. Tumahimik na lang siya at itinuon sa nakasaradong bintana ang buo niyang atensyon. Inari, alam ko marami ako nagawang kasalanan sa iyo. At ni minsan hindi ako naniwala sa mga paliwanag mo, kaya deserve ko yung galit mo. Pero sana pakinggan mo naman ako kahit sandali lang. Sana kahit ngayon lang sabihin mo sa akin ng totoo. Itatama ko yung lahat Inari. Lahat ng mga pagkakasala ko na gaway iaayos ko. Bumalik ka lang sa akin. Hindi. Tapos na tayo sa bahaging yun Damyon. At ang pabayaan ako yung pinakamaganda mong magagawa ngayon. Tahimik na ako Damyon. Lumayo ako dahil hindi ko na kaya ang lahat. Nilaban kita Damyon, alam mo yan. Tiniis ko't nagtiis ako para lamang makita mo kung gaano kita kamahal. Pero anong ginawa mo? Pinagtabuyan mo ko, di ba? Pinagtabuyan ako ng ina mo. Nakita mo, pero may ginawa ka ba? Tama na, ayoko na. Binitiwan na kita kaya sana huwag na nating pahirapan ang ating mga sarili. Kinalimutan kita hanggat kaya ko, kaya sana ganun ka rin. Nang makita niya ang gate ng kanilang bahay, pinatigil niya kay Damyon doon. Saktong tumigil ang kotse. Mabilis pa sa 4:00 siyang lumabas dun at dire-diretsyong lumapit sa gate. Hindi na siya lumingon o tinignan man lang ang lalaki. Saktong bubuksan niya na sana ang gate upang pumasok, ngunit may mga brasong kumapit sa likuran niya.
Matigas, mahigpit at halos hindi siya makahinga sa klase ng yakap nito. Biglang namuo yung luha sa mga mata niya pero itinaas niya ng konti yung ulo upang hindi yun tuluyang pumatak. Tama na, ayaw niya nang umiyak pa. I'm sorry for everything, Inari. Please, kahit isang pagkakataon lang, kahit isa lang, at patutunayan kong nagkamali ako sa lahat ng mga naging desisyon ko. Pilit niyang iwinaksi ang braso nito at agad nang pumasok ng gate, ngunit nasundan pa rin siya ni Damion at sa pagkakataong yun, hindi na yakap ang ginawa ng binata dahil mabilis siya nitong kinabig kaya't bumalik siya sa likuran kung nasaan ang binata. Tandali pa siyang pinakatitigan ni Damion bago nito panghas na inangkin ang kanyang mga labi. Pinilit niyang itulak si Damion ngunit matatag ito at hindi man lang natinag. Unti-unti siyang nangihina na animoy hinihigop ng lalaki ang kanyang lakas. Dahan-dahan din niyang ipinikit ang mga mata na parang may sarili itong pag-iisip. Mami, Tito Dam, bakit po kayo nagkikis? Bigla siyang nagulat nang may magsalita sa likuran kaya't malakas niyang naitulak si Damion. Kamuntik pa itong natumba kung hindi nakabalanse ng maayos sa mga paa. Baby, may lamok kasi yung chick ni Tito Dam kaya tumaas ang kilay ng bata kaya alam niyang hindi talaga ito naniniwala. Di ba po mami yung nagkikis lang ay yung mag-husband and wife at yung magjojowa like my classmate said. Tila nabilaukan siya sa sinabi ni Freya. Tinignan niya si Damion ngunit nakangisi lamang ito kaya't naikuyom niya ang kamao niya. Ang sarap bangasan ng gago sa loob-loob niya. Anak, ano kasi, hindi kasi ganun yun. Pumasok ka na lang muna sa loob tapos susunod rin agad si mami, okay ba yun? Pero mami, gusto ko po sana makalaro si Tito Dam. Freya Francesca. Ngunit nang tawagin niya ang buong pangalan ng bata, agad itong yumuko at tumakbo papasok ng bahay. Hindi siya papayag na mapalapit ang anak niya sa lalaking to dahil ayaw niyang masaktan si Freya sa huli. Mas mabuting siya lang ang masaktan, wag lamang ang anak niya. Good night, baby. Wika pa ni Damion sa bata habang papasok ito ng kabahayan. Kumaway naman si Freya bago tuluyang pumanhik sa loob. Sige na, umalis ka na Damion at bumalik ka dun sa pamilya mo. Hindi yung dito ka nangungulit. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Inari, wala akong asawa? Pilitin man niyang maniwala ay mahirap gawin dahil unang-una alam niyang sila pa rin ni Lizzie dahil kadalasan nakikita niya ang mga ito sa TV na magkasama. Kitang-kita niya nga ang saya ng lalaki tuwing kasama niya si Lizzie na yun tapos sasabihin itong walang asawa. Sige, wala nga pero may anak na sila kaya hindi talaga siya komportable na narito ang taong to. May asawa o wala akong pakialam. Huwag mo na akong guluhin Damion at maging masaya ka na lang sa pamilya mo dahil kung ako yung tatanungin, masaya na ako kung anong meron ako ngayon. Tatalikod na sana siya nang sumagot si Damian. Aalis ako kung sasabihin mo yung totoo sa akin, Inari. Anong totoo yung sinasabi mo? Kunot noong tanong niya. Anak ko ba si Freya? Natigilan siya at halatang nabigla sa tanong ni Damion. Hindi niya kasi yun napaghandaan. Ilang segundo siyang natahimik at pilit hinahalukay sa utak kung paano at ano yung isasagot niya sa binata. Hindi mo anak si Freya. Sa huli ay sagot niya. Liar. Ngunit napatitig siya sa binata nang magsalita ito. Hindi nagsisinungaling ang DNA test result, Inari. Seryosong sabi nito. How dare you? Talagang tinutuo mo yung sinasabi mo sa tawag kanina? Nag-igting ang bagang niya. May dalawa kang pagpipilian, sweetie. Ang ipakilala mo ko bilang ama ni Freya o didiretso tayo sa korte. Sigurado naman akong ayaw mong mangyari yun, hindi ba? Nanginginig ang katawan niya. Siguro dahil sa mga revelasyon ni Damion, hindi niya ito naisip ni ang sumagi sa utak niyang ganitong sitwasyon para siyang nangihina at niyang magsalita tila wala siyang lakas. Ang mga mata niya nalalabo na rin dahil sa mga luhang nagbabadyang kumawala. Hindi ito maaari. Ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang ganitong sitwasyon o ang pag-agawan nilang dalawa ang bata dahil malaki ang magiging epekto nun sa kanyang anak kapag nagkataon. Anong gagawin niya? Bukas ng gabi sa ganito ring oras, kaya't may 24 oras ka pa para magdesisyon. Hindi ko hahayaang hindi ako makilala ng aking anak, Inari. Kaya't sa ayaw o sa gusto mo, kailangan mong magdesisyon. Natulala siya sa kawalan at hindi na nakasagot pa. Ngunit tila na alimpungatan siya nang hawakan ni Damion ng panga niya at binigyan siya nito ng masuyong halik sa labi. Hindi niya agad naramdaman ng paglapit nito kaya hindi siya nakaiwas sa halik ng lalaki. Good night, sweetheart. Bulong nito na halos nagpatayo sa lahat ng balahibo niya sa katawan. Damion. Singhal niya bago humakbang papasok ng bahay.
Narinig niya pa ang pagtawa ng binata na mas lalong nagpainit ng ulo niya. Anong oras na pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Sinulyapan niya ang alarm clock sa bedside table at pasado 2:00 na pala ng madaling araw. Madaling araw na pero hindi man lang siya inaantok. Tumayo siya sa kama at sinuot ang roba bago lumabas ng silid. Tahimik na yung buong kabahayan. Sinilip niya ang kanyang anak sa kabilang silid at himbing na itong natutulog. Buti pa yung anak niya walang iniisip kundi ang sarili. Pero paano kaya kung dinala sa korte ni Damyo ng problema nila? Paano kaya yun makakain ng kanyang anak? 4 na taon lang si Freya at ayaw niyang magulo yung pagiging bata nito. Wala siyang ibang hangad kundi ang mapabuti yung kinabukasan ng bata. Ayaw niyang mahirapan ito at kung pwede lang na hindi ito madamay sa gulo nila ni Damian, gagawin niya talaga. Pero paano? Gayong nasa pagitan nila ang bata, talagang madadamay ito kung magmamatigas siya. Pero paano naman siya? Paano ang puso niya? Ang nakaraang hindi niya pa rin nakakalimutan. Paano na ang lahat? Mababaliwala lamang ba yung pagpaparaya niya at pagtatago ng ilang taon? Ganun-ganun na lang ba yun? Inayos niya muna ang kumot ni Freya bago lumabas ng silid nito. Napabuntong hininga rin bago inilapat ang pintuan ng silid. Bumaba siya ng komedor para magtimpla ng gatas. Siguro sa paraang yun, baka antukin siya. Habang nasa lamesa at iniinom ang gatas, napatingin siya sa bintana ng kusina. Para kasing may dumaan sa labas. Nakabukas pa kasi ang salaming bintana. Kinabahan siya at dali-daling isinara yun at kinawit ang parehabang panglak. Hindi niya alam kung anong katangahan ang pumasok sa isip niya at lumabas pa siya sa 10 oras ng gabi upang siguraduhin guni-guni lamang niya ang aninong nakita. Mukhang wala namang tao kaya akma sanang isasara niya na ang pintuan nang may kung sinong nakabonit ang bigla na lamang sumulpot sa harapan niya. Maagap na hinawakan ng leeg niya mula sa likod kasabay ng pagtutok ng patalim sa kanyang giliran. Sino ka? Manahimik ka lang. Huwag kang mag-iingay dahil kung hindi, itatara ko sa tagiliran mo yung patalim na hawak ko. Bulong nito sa kanya. Maawa ka, wag po. Kunin mo na yung lahat ng gusto mo basta wag mo lang akong papatayin. Maawa ka. Ang mga luha niya sabay-sabay na pumatak. Takot na takot siya habang hinihila siya ng lalaki patungo sa sala. Nakabukas pa ang mga kortina doon. Kung sana'y may taong nasa labas ay siguradong makikita sila sa loob dahil sa ilaw na nanggagaling sa sala. Bilisan mo. Anito nang hindi siya gumagalaw. Nang madaan sila sa may malaking vase na display sa gilid ng istante nilagay ng mga pictures at certificate ng anak niya, sadya niya iyong sinagi upang matumba at nagbabaka sakaling may makarinig ng ingay mula sa may labas. Bilis! Anito at hinigpitan pa yung kapit sa leeg niya. God, sana nga may makarinig. Nanginginig niyang turan sa isipan at pilit na kumakawala sa braso ng lalaki. Paakyat na sila ng hagdan nang mapansin niyang bumukas ang pinto ng sala. Pati pala main door bukas. Diyos ko, paano yun nabuksan? Sa loob-loob niya, hindi yun napansin ng lalaking may hawak sa kanya dahil ang atensyon nito nasa hagdan paakyat. Nanlaki ang mga mata niya nang maaninag ang bulto ng katawan na lumabas mula sa kadiliman ng gabi. Sumenyas pa ito na tumahimik bago nito pinalo sa ulo ang magnanakaw. Nang matamaan, humandusay ito't nabitawan siya. Doon na siya sumigaw nang mawalan ng malay ang lalaki. Umiiyak at nanginginig ang katawan niyang napayakap sa binata. Shh, it's alright sweetheart. Sabay himas sa buhok niya. Ngunit mas lalo pa siyang humagulgol kaya't kumawala si Damyon sa pagkakayakap sa kanya at tumingin siya sa mga mata. Tahan na, nandito na ako't hindi ko hayaang masaktan ka. Ngumiti ito sa kanya. Nang sandaling yun, naramdaman niya ang kapanatagan sa puso nang makita ang binata. Parang pakiwari niya, ligtas siya sa tabi nito. Wala ka talagang kwenta. Di bang sabi ko sa'yo huwag kang pahuhuli? Paano na ngayon? Gigil na gigil si Lizzie habang nasa presinto at dinalaw ang lalaking inutusan niya para pasukin ang bahay ni Inari. Nalaman niya ang lahat dahil aksidente niyang nakita ang kotse ni Damyon kahapon habang pauwi na sana siya galing sa isang kakilala. Nalaman niyang nakita pala nito si Inari ngunit hindi pa niya malalaman kung hindi niya sinundan ang sasakyan nito. Gustong gusto niya itong saktan at ipahiya sa lahat ngunit baka malaman ni Damyon at tuluyan siyang iwan. Okay na ho sana mami kung hindi sa asawa ho ninyo. Wala ka talagang kasing tanga. Bago ka ba pumasok nakapikit ka? Hindi mo man lang inalam na nandun si Damyon? Pabulong nitong sabi habang dinuduro-duro ang lalaki. Sorry na ma'am. Bahala ka dyan. Magdusa ka sa loob dahil wala kang kwenta kung utusan. Akmang tatalikod na siya nang sumagot ang lalaki.
Tulungan niyo ako makalabas dito dahil kung hindi, idadamay ko kayo. Banta nito kaya't mabilis siyang lumapit at hinablot ang suot na damit ng lalaki, ngunit mabilis itong nakaiwas at tumatras upang hindi ito maabot ni Lizzie. Subukan mo lang, aniya bago lumabas ng police station. Ngunit sa paglabas niya, nakita niyang nasa may pintuan si Inari. May bata itong daladala, hawak nito sa kaliwang kamay. Kung hindi siya nagkakamali, ay halos magkaedad lang ang batang dala nito sa anak niyang si Liana. Nagtaka siya't napalunok ng lihim nang lumihis ng daan patungo sa CR. Sumilip siya mula ron at matalim na pinagmasdan ng bata. Kinabahan na siya ng mga oras na yun dahil nang umiti ito dahil sa papuri ng isang pulis, lumabas ang malalim na dimple nito sa magkabilang pisngi. Dahilan din yun para mapatunayan niya ang nasa isipan. No, hindi ito pwede. Hindi ito maaari na may anak sila ni Damion. Sa loob-loob niya, nang dumiretso ito sa selda, tuluyan na siyang pumasok sa CR para makaiwas kay Inari. Mukhang nakaalis na yata, ma'am. Asawa ho ba niya yun? Mukhang hindi ho dahil maganda yung babae at halatahong mayaman dahil sa pananamit. Rinig niya yung usapan ng pulis at ni Inari dahil hindi niya sinarado ang pintuan at nakinig mula sa loob. Ano niya kaya yun, sir? Hindi ko ho alam at hindi ko nga rin ho halos makita yung buong muka dahil naka-shade ho at may bandana yung buhok nito hanggang leeg, pero sinisiguro ko mayaman dahil ang puti nito na parang labanos. Bago siya lumabas at dumaan sa exitway sa likod ng police station ay siniguro niyang walang pulis ang nakakita sa kanya. Bakit ba kasi napaka-inutil ng inutusan niya? Ang gusto lang sana niya takutin si Inari upang tuluyan itong umalis dun. Ang hindi niya talaga malaman kung bakit nandun si Damion gayong madaling araw na yun. Damn it! Hindi ako papayag na mawalan ng ama yung mga anak ko at hindi ko basta-bastang isusuko si Damion sa'yo, Inari. Not in a million years. Anito bago sumakay ng kanyang kotse na nakapark lamang sa di kalayuan. Mabuti na lang at hindi sa tapat ng police station niya yun ipinark. Kahit paano may utak pa naman siya. Damion anak, nasan ka ba kagabi at hindi ka umuwi? Akala ko'y bumalik ka na ng Manila kaya hindi ka man lang nakauwi dito ng buong araw. I'm busy, ma'am. Nagpabook ako sa hotel. Hindi ko rin kailangan magpaalam sa inyo kung anong gusto kong gawin. Matanda na ako so stop worrying. Hindi ho nababagay sa kagaya ninyo. Nagkakape yung ina niyang si Adel sa lanay ng umagang yun. Anak naman, huwag ka naman ganyan sa akin dahil kahit saan tignan at kahit balibalik ta rin man ang mundo, ako pa rin yung ina mo. Tila may hinanakitang tinig nito. Inakuho kayo? Nalalaman niyo rin ba yung ibig sabihin ng salitang yan? Dahil kung ako yung tatanungin, hindi ho pagiging isang ina yung ginawa ninyo sa akin, mama. Matagal ko na ho itong gustong sabihin, ngunit pinipilit ko lang na manahimik para hindi ko kayo masaktan. Ngunit ngayon, parang napuno na ho ako sa lahat ng pakikialam niyo sa buhay ko. Simula nang mawala yung alaala ko kay Inari, halos kayo na yung nagkontrol sa buhay ko at sa mga gagawin ko. Siguro kung hindi nyo pinakialamanan yung buhay ko ng ilang taon, baka naisip ko pa na hindi naman talaga si Lizzie yung mahal ko. Kung siguro sinabi nyo sa akin yung totoo, siguro ituturing ko pa kayong isang napakabuting magulang. Ngunit hindi eh. Napatawa siya ng mahina. Ano bang pinagsasasabi mo, Damion? You know what I mean, mama. So stop pretending dahil hindi ho bagay sa inyo. Anak, kung ano man ang mga pagkakasala ko, patawarin mo na ako. Alam mo namang kabutihan mo lang yung inaalala ko at wala ng iba. Muli siyang napatawa. Really, ma'am? Really? Dahil sa nakikita ko, sarili lang ninyo yung iniisip nyo at hindi nyo iniisip yung nararamdaman ko. Ngayon, kung gusto ko ninyong bumalik ng Manila, sige, umalis na kayo at ako nang bahala rito. At please, wag na ninyong dagdagan ng mga kasalanan ninyo dahil kapag sumobra kayo, baka makalimutan kong kayo yung ina ko. Tumayo si Adele at takmang lalapit sa anak, ngunit umatras si Damion. Stop, ma'am. Tigilan na ninyo yung lahat ng mga ginagawa ninyo dahil alam ko kung saan ako at kung sino yung talagang gusto ko. Siguro magpapasalamat ako sa inyo kung palalayasin na ninyo si Lizzie sa bahay na to. Maging sa buhay natin dahil kahit kailan hindi na magbabago yung isip ko at hindi na babalik ang huwad na pagmamahal na binigay ko sa kanya. Tumalikod siya at hindi na hinintay ang sasabihin ng ina niya. Habang patungo siya sa kotse, hindi mawala sa isip niya ang tungkol sa nangyari kagabi. Mabuti na lamang at hindi agad siya umalis. Nakatulog na nga rin siya sa kotse niya.
Bukas ang bintana ng kanyang sasakyan habang siya natutulog sa driver's seat ng kanyang sasakyan. Kaya nang may biglang tumunog sa bahay ni Inari, nag-igting ang tenga niya at napalabas agad ng kotse nang makitang may tao sa loob. Mabuti na lang talaga at laging dala niya ang baseball bat sa likod ng kanyang sasakyan. Kaya yun ang ginamit niya para patulugin ang magnanakaw. Nang mahuli ng pulis ang pumasok sa bahay nila Inari, hindi niya na iniwan ng mag-ina niya hanggang mag-umaga dahil hindi siya pinayagan ni Inari. Mabuti na lang talaga at mahimbing ang tulog ni Freya at hindi nito nalaman ang nangyari. Napapangiti pa siya sa kawalan habang inaalala ang pagyakap sa kanya ng dalaga ng buong higpit. Kailangan na ba niyang magpasalamat sa magnanakaw na yun dahil mas pinadali nito yung lahat para sa kanya? Damyon, busy pa ako. Wala akong chef ngayon dahil may lagnat si Kuya Lonnie, kaya kailangan kong dumito sa kusina para magluto. Hindi kami pwedeng magsara dahil lamang sa kulang yung trabahador ko. Nakatalikod si Inari habang abala sa pagluluto ng sauce ng pasta. Wala bang assistant cook? Meron dalawa pero hindi pa nila kabisado ang lahat. Kailangan pa ring may nagmamando sa kanila. Sabay tawag sa isang lalaki. Hiwain mo, faster. Hindi pwedeng mabagal dito sa kusina dahil baka makatanggap tayo ng reklamo. Malaking sira yun sa atin. Malakas nitong sabi. Tumabi muna siya at tumigil sa pagsunod kay Inari. Namamangha siya sa pagiging hands-on nito at bilis ng kilos. May sa pagluluto, may sa mga pagpiplating at kung ano-ano pa. Panay din ang punas nito ng pawis. Bigla tuloy siyang naawa sa dalaga. Kinuha niya ang cellphone habang nakatitig pa rin sa dalaga. Nang magring yun, ilang saglit lang, sinagot naman yun ang nasa kabilang linya. Joaquin, pwede bang magpadala ka ng 2 chef dito? Iti-text ko sa inyong address. Kailangan ko rin ng 3 assistant. Vice President yun ng mall. Wala siyang pakailam kung anong magic yung gagawin nito, makahanap lamang ng inire-request niya. Basta maipadala nito ang mga taong kailangan niya ngayon din mismo. Ma'am, ayos ka lang po? Natigilan siya at agad na tumingin sa lalaking lumapit kay Inari. Sabay hawak sa kamay nito. Mukhang nasugatan. Biglang nabuhay ang kakaibang damdamin sa kanya nang makitang hawak ng lalaki ang kamay ng babae. Agad siyang lumapit at hinila ang dalaga. Ako na rito. Tinignan siya ng lalaki. Mukhang binata pa ito at may mukha rin naman. Pero sir, I said ako na. Madiin niyang sabi. Nanlilisik din ang mga mata ni Damyon dahilan para tumalikod ang lalaki. What are you doing? Tanong ng dalaga. Nothing. Sa susunod, wag mong ipapahawak sa iba yung kamay mo. Ano? Taas kilay nitong tanong. Anong ano? Hindi pwedeng kahit sino yung mahawak sa'yo dahil akin ka lang. Gabi na nang magsarado siya ng restaurant. Kahit tabag sa kanya ang pagpapadala ni Damyo ng mga tauhan para tumulong sa restaurant, ay hindi pa rin maipagkakaila sa sarili niya na nakatulong talaga ang mga ito ng malaki, lalo na at dagsa ang mga bisita kanina. Ayaw man niya, wala siyang nagawa kay Damyon nang sapilitan siya nitong patigilin sa pagluluto kanina. Ikinulong kasi siya sa opisina ng binata at siya ay binantayan hanggang sa maghapon. Nakatulog na siya't lahat pero naroon pa rin ito. Umalis lang si Damyon nang tumawag yung ina nito na may nangyari daw sa anak nito. Ayaw ng binata ngunit siya ang nagtaboy kaya wala itong nagawa kundi ang umalis. Babalik raw pero gabi na't pasado 8:00 na'y wala pa rin. Ano ba nga asahan niya? Bye ma'am, sabi pa ng guard na makapasok siya sa kotse. Kotse niyang hinatak raw ng LTO pero nang pumunta siya ron kahapon, wala naman dun. Pinaglalaruan talaga siya ni Damyon dahil ito pala ang may gawa kung bakit nawawala yung sasakyan niya sa pinagparkingan nito. Talaga naman, kung nalaman niya lang kanina ng mas maaga, baka nabatukan niya yung mukong na yun. Nang makauwi siya, nagtaka pa siya nang mapansin ng isang kotse sa tapat ng kanilang bahay. Kinabahan siya at mabilis na pumasok ng bahay. Ikaw po? Talaga po? Yes, baby. Wala pa bang sinabi yung mami mo tungkol dun? Umiling ang bata. Really? Nagulat pa ito habang nasa sala ang anak niyang si Freya at ang lalaki. May kung ano-ano itong dala na karamihan ay mga laruan at mga mamahalin pa yung mga yun. Nagkalat kasi sa lapag na mukhang kanina pa nila nilalaro. Ate, nandyan na po pala kayo. Napatingin ang lahat sa kanya na nasa pintuan na ng mga sandaling yun. Mami, totoo po ba yung sinabi ni Tito Dam? Agad na tumakbo sa kanya si Freya at nagtanong. Tinignan niya si Damyon ngunit pilit ng ngiti lamang ang sagot nito. Totoong ano anak? Na si Tito Dam po yung daddy ko. Nanlisik ang mga mata niya at tumingin sa dako ni Damyon na ngayon mukhang pinagsisisihan ng kapangasan. Kasi anak, totoo po ba mami? Napalunok siya. Oo, wala na rin naman siya magagawa kundi ang umamin. Galit siya.
Bakit kailangan pangunahan siya ng binatang to? Sasabihin naman niya talaga, sadyang kumukuha lang siya ng lakas ng loob. Pero dahil sa kadaldala ni Damyon ay hindi man lang niya ipinaliwanag ang lahat sa pinakamabuting paraan. Kung tutuusin ay 4 na taon lang yung anak niya at kahit matalino to, nasa murang edad pa rin. Totoo nga, Mami. Yehey! Ngunit nagulat siya sa naging pagtugon ng bata. Napakasaya nito na tumatakbo pa palapit sa lalakit ito niyakap. Kinurap-kurap niya ang mga mata para kasing nag-aalangan siya sa nakikita. Totoo ba talaga yun? Pero kahit mapalis pa ang mga mata niya sa kakakusot ay iyon pa rin talaga ang kanyang nakikita. Freya anak, pwede bang pumunta ka muna sa kusina? May pasalubong ako sa'yo. Nandun sa kusina, kaya yakarin mo. Wait lang po daddy ha, babalik po ako. Anito at mabilis na tumakbo patungo sa kusina. Agad naman siyang lumapit kay Damyon. Nakaupo ito ngunit wala siyang pakialam. Paglapag niya ng dalang sling bag sa sofa ay kinuha niya agad ang palad ng binata at hinilapakit sa silid niya. Mas mabuti nang doon sila mag-usap para hindi marinig ni Freya. Nagpaubaya lang si Damyon habang hawak niya ang palad nito. Did you miss me already? Sarkastikong sabi nito matapos nilang pumasok sa kwarto at maisara yun ni Inari. Ngunit hindi siya sumagot at agad na binitiwan ng kamay ni Damyon. Tinignan niya ito sa mga mata at walang sabi-sabing sinampal ang lalaki ng napakalakas. What the? Anong karapatan mong pangunahan ako? Pagalit na tura niya. Tapos na yung oras mo Inari kaya… Shut up! Wala kang karapatang magsalita dahil ako yung nakakaalam kung ano yung dapat kong gawin at hindi ko kailangan ng pangunguna mo. Alam mo ba kung ano tong ginawa mo? Tahimik lang si Damyon. Ano, sumagot ka? Singhal niya ngunit hindi man lang siya nito sinagot. Sumigaw na siya ngunit biglang natigil yun nang siilin siya ng mapusok na halik ng binata. Ayaw mong magsalita ko diba? Pero hindi mo sinabing hindi kita pwedeng halikan. Bulong nito rito para siyang naistatwa dahil sa halik na yun at hindi na nakapagsalita pa. Nang gabing yun, halos sumabog sa galit si Inari ngunit wala siyang magagawa dahil sa natatakot siya na tutuhanin ni Damyon ng mga sinabi na ididiretso sa korte kapag hindi sila nagkasundo. Oo nga't anak nito si Freya pero mali naman yatang paabutin nito sa korte ang lahat. Isa pa, may pamilya na ito kaya bakit pa siya hinahabol at ang anak niya? Pero kahit ano pang sabihin niya, buo na ang desisyon ni Damyon. Mas pinanindigan nito ang sinabi ng dahil sa gabing kamuntik na siyang mapahamak. 1 linggo lang yung ibibigay ko para ayusin ang lahat ng dapat mong ayusin dito Inari. Matapos nun, ay dadalhin ko na kayo sa Manila ng anak ko. Hindi ganun kadali yung Damyon. Nag-aaral si Freya dito at nandito yung lahat ng mga kaibigan niya. Pwede siyang mag-aral sa Manila at makahanap din si Freya ng mga kaibigan dun. Pero yung restaurant ko, mga tauhan ko, mawawalan sila ng trabaho. Ako yung bahala sa lahat ng tauhan mo. Bibigyan ko sila ng trabaho. Hindi, ayoko. Hindi ako babalik ng Maynila, kaya tigilan mo ko. Wala nang hindi at ayaw. Sasama kayo ni Freya sa akin sa susunod na linggo. Huwag mong ubusin ang pasensya ko dahil kaya kong baliktarin ang mundo. Sumama lang kayo ni Freya sa akin. Napabuntong hininga siya bago tinalikuran si Damyon. Una siyang bumaba at sumunod ang binata. Hindi na rin siya umimik hanggang sa naupo si Damyon sa sofa. Mainit talaga ang dugo niya sa sarkastikong ito. Masyadong bilib sa sarili na akala mo siya na yung masusunod sa lahat ng bagay. Kung hindi lang dahil sa panakot nito, hindi talaga siya sasama dito. Tinungo niya ang kusina para uminom ng tubig. Akala niya umalis na ang mokong pero nandito pa rin ito sa sala at nagsisimulang makipaglaro kay Freya. Agad niya namang tinawag si Karen at pinasamahan si Freya sa kwarto nito para patulugin na ang bata dahil mag-aalas 9 na ng gabi. Ngunit nang tumalikod si Freya at Karen, nagkatitigan silang dalawa at ramdam niyang mas lumapit pa si Damyon sa kanya. Parang may kung anong pakiramdam na nag-uudyok sa kanya na hawakan na mukha nito. Ilang taon na ba siyang hindi man lang nahalikan sa paraan na katulad ng kay Damyon? Inari, gumising ka nga. Hindi ka dapat magpadala sa tukso. Pagsisisihan mo yan. Sa loob-loob niya. Subalit tila, napunta na yata sa ibang dimension ng katinuan ni Inari. Hindi niya pinansin ang mga warning signs na umaalingaw-ngaw sa kanyang utak. I really miss you, Inari. Pabulong na usal ni Damyon at hinapit siya sa bewang. Ang isang kamay naman ay naglakbay pakit sa kanyang kaliwang pisngi. Hindi malaman ni Inari kung anong engkanto ang sumapi sa kanya at hindi niya magawang tumutol. Hindi niya magawang itulak ito. Hindi magawang gumalaw. It felt like she was under a spell. Nakatitig lang siya. Napaungol pa si Damyon nang dumapo yung mga mata nito sa labi ni Inari na bahagyang nakaawang. Ilang sandali,
Tila pinaglaban nito ang sarili hanggang manaig ang kagustuhan nitong siilin ng halik ang babae. It was an intense and hungry kiss. Tila ba gusto nilang ipalasap sa isa't isa ang 4 na taon na hindi sila nakita. Hindi akalain ni Inari na magiging ganoon ang reaksyon ng kanyang katawan. She was on fire. Napapatras si Damyon sa maras niyang halik. Parang galing kasi siya sa isang pagtakbo na uhaw at tanging ang mga halik lang ni Damyon ang makakapagpawi ng uhaw na yun. Sa kakaatras ni Damyon, napaupo siya sa sofa at bumagsak sa kandungan nito si Inari. Napaliyad si Inari dahil sa tila kuryenteng gumapang sa buo niyang katawan. Ang aktong pagtugon ni Inari ay nahinto nang may marinig siyang mga pagkaluskos galing sa itaas kung saan ang silid ni Freya. Nagmamadali siyang umalis sa kandungan ni Damyon at dinampot ang mga saplot sa sahig. What the F? Nagpapanik na sigaw ng isip niya. Kabisado niya na yung anak niya kapag pababa ng hagdan. Put on your shirt. Asik niya kay Damyon nang mapansing parang nalugi sa sugalang binata. Ang tanga-tanga niya, kamuntikan siyang bumigay. Saktong pagkabihis nila, nakababa mula sa hagdan si Freya. Pipikit-pikit habang kinukusot ang mga mata. Mami? Tawag nito. Kaagad dinaluhan ni Inari yung anak niya. I'm here baby, what's wrong? Kinalong niya ito. Nakita niya sa sulok ng mga matang nakatingin sa kanilang mag-ina si Damyon. Where is my daddy? Humihikbing sinubsob nito ang mukha sa balikat niya. Nananaginip na naman siguro. Dadalhin na sana niya sa silid ang anak nang lumapit si Damyon at kunin sa kanya ang bata. Let me please. Nakikiusap na bulong nito. Nagpaubaya naman si Inari. Pinunasan pa nito ang munting luha sa mata ng natutulog na anak bago ito dinala sa silid. Narinig niyang nagsalita ang lalaki. Daddy's here, princess. Mahinang usal nito sa buhok ng bata. Tila may tumarak na patalim sa puso niya ng mga sandaling yun. Parang biglang natunaw ang puso niya habang buhat ni Damyon ng anak patungo sa silid ng bata sa itaas. Naumagahan, planong ipasyal ni Inari ang anak. Naawa na din kasi siya dito. Puro na lang school at bahay ang routine ng bata. Gusto din niya itong bilhan ng mga gusto nito. Di ba yun naman ang dahilan kung bakit may negosyo siya? Nag-aalmusal na silang mag-iina at balak niyang umalis sila ng maaga para hindi sila gabihin. Weekends pa naman, siguradong maraming tao. Wala ngayon si Karen, kaya silang dalawa lang ang nasa bahay. Ngunit natigilan siya sa pagsubo sa sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Wala naman siyang inaasahang bisita. Finish your food baby, para after nyan, maliligo na tayo, okay? Biling niya bago tumayo sa silya at tinungo ang sala para buksan ang kung sino mang hindi inaasahan na bisita. Nagulat siya nang madatnan si Damyon. Good morning. Nakangiti nitong bati. Fresh na fresh pa rin ang itsura nito. Parang hindi na puyat. Pinauwi pa din niya ito kagabi. Mahirap na. Baka sapian na naman siya na makamundong pangangailangan at tuluyan na talaga siyang bumigay ng wala sa oras. What are you doing here? Sa susunod na linggo pa yung usapan, di ba? Seryosong tanong, sabay halukip-kip. Nakalimutan ni Inari na wala nga pala siyang panloob at sa ilalim ng malaking t-shirt, napansin niyang bumaba doon ang mata ng kumag kaya tumikim siya at nagsalita ulit. Again, what are you doing here? Manyak ka talaga. Buntong hininga ito at bumalik ang tingin sa mukha niya. You know why I'm here? Di ba sinabi ko na sa'yo? I am her father, Inari. Alam mong kailangan niya ng ama. So please, hayaan mo kong punan yun sa anak ko. Pakiusap nito. Nanatili siyang walang imik. Ano nga bang masama kung pagbibigyan niya yung hiling nito? After all, tatay naman talaga ito ni Freya. And her daughter needs a father. Kung ganun lang sana kadali, no? She nodded and took a deep breath. I have terms and condition. Bago ko pumayag na kilalanin ka ni Freya. Seryosong sagot niya. Nabuhay ng pag-asa si Damyon dahil sa narinig. I'll do anything, Inari, anything. Masuyo nitong usal. Napilitan si Inari na kasama si Damyon sa paglabas nilang mag-ina dahil kailangan nilang pag-usapan ng tungkol sa mga terms and condition. Tuwang-tuwa naman si Priya nang malaman na kasama nila si Damyon. Halos hindi na nga lumabay sa walang tigil na pagtanong at pagkukwento sa lalaki. Pati sa pagdadrive, gusto pang nasa kandungan ng ama. Talagang sabik ang anak sa isang father figure. Siguro nga tama ang gagawin niyang desisyon. Pagdating sa mall, dinala muna nila si Freya sa playhouse tsaka sila nagtungo sa katapat na coffee shop para makapag-usap ng maayos. Umorder si Damyon ng kape para dito at Praf naman ang sa kanya. Inari, usal nito. Nagangat ng tingin si Inari at sinalubong ang titig nito.
Pumapayag na akong kilalanin kang ama ng anak ko, pero may mga kondisyon ako na kung hindi mo susundin, kalimutan mo ng anak mo si Freya. Seryosong sabi niya habang hinahalo ang prof. What is it? Ayoko may makakaalam ng tungkol dito, lalo na yung inamot si Lizzie. Kunot noon itong ipinatong ang mga braso sa mesa. Why? Hindi ko kinakaya yung anak ko, Inari. Bakit kailangan ko pang ilihim? Gusto ko lang protektahan yung anak ko. Ayoko magulo yung tahimik na buhay namin at malaman ni Freya na may iba ka pang pamilya at anak maliban sa kanya. Ani Inari, sa sinabi niya, parang noon lang din na-realize ng lalaki ang mga consequences na hinihiling niya. Inari, hindi ko hayaang mangyari yun. I will protect both of you no matter what happen. Ang sarap naman pakinggan pero hindi siya kumbinsido. Stop it. Kay Freya ka lang may responsibilidad. Hindi ko kailangan ng protection mo dahil kaya kong proteksyonan ng sarili ko. Napatiim ang titig nito sa kanya. Inari? Take it or leave it, Damion. Paano kung magtanong si Freya? Kaya kong paliwanagan ng anak ko at alam kong makikinig siya sa akin. Ilang sandali silang nagtitigan. Tama ba talaga itong ginagawa ko? Hindi ba ako matatalo nito sa bandang huli? Humugot ito ng malalim na paghinga. For now, I will agree on your conditions. But once I've settled everything, ayoko nang ilihim yung anak ko. Seryosong sagot nito. So may mga dapat pa pala itong ayusin. Talagang hindi pa niya kilala ang tunay na Damion. Di na lang umibig si Inari sa huling tinura ng lalaki. Sinundo nila sa playhouse si Freya at namili sila ng mga kailangan ng bata. Halos lahat yata ng gusto ni Freya binili ni Damion na ikinainis ni Inari. Hindi ko pinapalaki si Freya ng ganyan. Masama ang tingin na bulong niya kay Damion. Hawak nila sa magkabilang kamay si Freya. Naghahanap sila ng makakainan pero ginabi na sila sa pamimili. Inari, wala pa yung sa 4 na taon na utang ko kay Freya. Nakangiting usal nito at sumulyap sa anak na pakanta-kanta. Ayoko maging spoiled ang anak ko. Tigilan mo nakakabili ng kung ano-ano sa kanya. Nilagay muna nila sa package counter ang sangkaterbang paper bags na puro gamit at damit ni Freya. Wala naman yung sa napag-usapan nating kondisyon mo, so I can buy everything for my daughter. Nakangiti pa nitong sagot. Hindi pwede mula ngayon, kasama na yun sa kondisyonis ko. Paano kung masanay ang bata? Babe! Napalungo sila ng sabay nang may isang tinig na babae na nagsalita mula sa likuran. Si Lizzie ang mismong nakakita sa kanila pero dahil nagwawala ito, mabilis itong hinablot ni Damion upang ialis doon. Umiiyak na kasi si Freya dahil ang maging bata, dinuro-duro nito na wala namang alam sa mga nangyayari. Kaya bago pa makapag-isip si Inari ng kung ano, ay ito na ang nagsabing iuwi na ni Damion ng babae. Ayaw nga sana ng binata, ngunit dahil sa takot na yung anak nito, wala siyang nagawa kundi kalad ka rin ng babae na patuloy na nag-iiskandalo sa mulo mismo ng binata. Halos maalog yung utak ng babae nang sampalin niya ito. Tumilapon pa ito sa ibabaw ng kama dahil sa lakas ng pagtama ng palad niya sa mukha ni Lizzie. Napahawak ang babae sa sumasakit na muka habang nagngangalit ang mga mata. Anong pinoproblema mo? Asawa ba kita? Sino ka ba sa akala mo? Bulyaw niya sa babae. Ako yung fiancé mo, diba? At may mga anak tayo, remember? Damion, ako yung GF mo at ikakasal na lang sana tayo nun. Pero bumalik yung alaala mo. Kahit nagkaganito tayo. Mahal mo ko, diba? At ganun din ako sa'yo. Kailan pa ako nag-propose sa'yo? Ayokong saktan ka pero sumusobra ka na. Alam mo, mas mabuti sigurong bumalik na kayo ng Manila ng mga anak mo at huwag nang magpakita sa akin. Tapos na tayo, Lizzie. 1 taon na. Kaya ano pa yung pinuputok ng butsi mo? At yung mga anak baka mo? Pagak siyang tumawa. Lahat sila hindi akin. Kaya wag mo kulukuhin dahil hindi ako tanga. Hindi, Lizzie. Kaya mas mabuti pa umalis ka na at huwag nang magpakita sa akin dahil matagal na tayong tapos. Aniya bago tumalikod upang lumabas ng silid, ngunit mabilis siyang tinakbo ni Lizzie at kumapit sa kanyang bewang. Umiiyak itong nagsalita. Damion, maawa ka. Mahal na mahal kita. At ayokong bumalik ka ulit sa babaeng yun. Gagawin ko yung lahat, babe. Lahat, huwag ka lamang bumalik sa kanya. Bitiwan mo ko. Halos hindi niya maiwaksi ang mga braso nitong nakapulupot sa kanya. Hindi nakukuha sa awa ang pagmamahal, Lizzie. Tama na yung ilang taon na panuloko niyo ni ma'am sa akin. Napakatagal na panahon ako nabulag dahil sa lintik na amnesia na yan. Kaya pwede ba tantanan mo ko? Madiin niyang kinuha yung kamay nito mula sa kanyang bewang at iwinaksi yun bago tuluyang lumabas ng silid. Daddy? Natigilan siya nang maabutan si Liana na nasa tapat ng pintuan ng silid ng ina nito. Naawa siya sa mga bata,
Walang alam ang mga ito pero nadadamay dahil sa ina nilang walang ibang iniisip kundi ang sarili lamang. Matulog ka na, Liana. Ipasok ka pa tomorrow. Ngumiti siya at hinalikan sa noo ang 4 na taong batang babae. Kahit sa ang tignan ay wala itong kasalanan kahit hindi niya ito anak, pinipilit niyang magpanggap na ama sa mga ito. Iho, ano yung narinig kong kaguluhan? Okay na ba, ma'am? Ikaw ang may pakana nitong lahat. Dahil kung hindi dahil sa ginawa mo, hindi ito mangyayari, tahimik sana yung buhay ko. Pero dahil pakailamera kayo, ito yung napala ninyo. Ang guluhin ng buhay ng anak ninyo. Masaya na kayo? Dapat lang, di ba? Dahil kagustuhan nyo na masira yung buhay ko. Sirain ang anak ninyo. Hindi na nakapagsalita si Adele ni hindi na ito nakahuma hanggang sa makaalis si Damion. Gabi na pero pumunta pa rin si Damion sa bahay nila ni Nari. Gusto niyang kamustahin ng dalaga at anak dahil talagang nag-aalala siya. Lalo na kay Freya na umiiyak kanina dahil sa mga pagsigaw ni Lizzie. Ngunit nang tumigil ang kotse niya sa tapat ng gate nila Inari, nagulat siya dahil may magarang sasakyan din na nakapark din mismo doon. Agad siyang bumaba at pumasok ng gate. Inari, kahit isang chance lang, kung hindi tumalabang panliligaw ko, titigil na ako. Narinig niya ang pamilyar na tinig mula sa labas. Nakawang ang pinto kaya dahan-dahan siyang lumapit at sumilip. Si Jaido yun, hawak ang mga kamay ni Inari habang magkaharap sila sa sala. Nakaupo sa sofa, kita pa niya ang bouquet of red roses sa ibabaw ng center table. Jaido, pasensya ka na ha, pero hindi pa ako. Ngunit biglang siniil ni Jaido ang labi ni Inari. Doon na siya pumasok at tumuusok ang tenga habang humahangos na papalapit kay Jaido. Nagulat pa ang dalawa. Gago ka? Hiyaw niya bago pinakawalan ng malakas na suntok na saktong tumama sa muka ng kanyang kaibigan. Dami yun! Hiyaw pa ng dalaga, ngunit wala siyang ibang iniisip ngayon kundi ang mabugbog si Jaido hanggang sa mawalan ito ng malay. Inari is mine, only mine. Sambit pa nito bago binigyan ng isa pang suntok ang lalaki na hindi man lang nakaganti. What's wrong with you, dude? Nang makatayo, doon lang nakapagsalita si Jaido. Marami na rin itong pasa sa muka, maging ang ilong ay dumugo at ang kilay tila napunit ang kaunting balat doon. What's wrong? Gago ka pala eh. Nililigawan mo? Inari is mine, pagmamay-ari ko siya at walang sino man ang pwedeng kumuha o manligaw sa kanya kundi ako lang. Akma niya pa sanang susugudin si Jaido nang pumagitna si Inari. Gusto niyong magpatayan? Sinundan pa nilang dalawa ng tanaw ang dalaga na tumalikod at tinungo ang kusina. Maya-maya bumalik ito at may bit-bit na kutsilyo. O sige, magpatayan kayo. Doon kayo sa labas. Mga walang respeto sa may-ari ng bahay. Pag nagising talaga si Freya mamaya, sisiguraduhin kong mahati kayo sa tigda-dalawa. Umuusok ang bunbunan na hiyaw ni Inari. Natigilan tuloy silang pareho ni Jaido at hindi nakasagot ng ilang segundo. Ano? Bakit? Natatakot kayo? Wala pala kayong mga loko kayo. Palipat-lipat pa nitong pinakatitigan ng dalawa. Si Jaido ang sumagot. Hindi pa tayo tapos, Damion. Di tapusin nyo na dito, mga walang kaluluwa. Si Inari pa rin ang sumigaw. Natameme si Jaido at mabilis na tumalikod. Ilang saglit nakaalis na ang kotse nito kaya siya naman ang pinagmasdan ni Inari. Napalunok siya ng lihim, tila biglang nabahagang buntot niya dahil sa dalawang patalim na hawak nito. Mukha namang napansin yun ni Inari kaya nilapag niya sa mesa ang mga yun at naupo sa sofa. Inayos din niya ang vase na nalaglag dahil sa gulong nangyari. Huminga ito ng malalim bago inayos ang sarili. Alam mo, Damion, siguro mas mabuti pang wag ka na rin magpakita pa. Dahil nung wala ka, tahimik yung buhay namin ni Freya. Pero ngayon parang wala nang katahimikan yung buhay namin. Naawa ko kay Freya. Hindi niya ito deserve, Damion. Ang sigaw-sigawan ng babae mo sa publiko. Siguro kung hindi mo napatahimik yung babaeng mong iyon kanina, nahambalos ko na siya ng manikin. Napakawalang kwenta ng asawa mo, Damion. Lizzie is not my wife. Hindi ko rin siya girlfriend. Mahinahon itong sabi. Ano pala? Wala na kami, Inari. Simula nang bumalik yung mga alaala ko last year. At kung ano man ang alam mo, ang nakikita mo, hindi yun totoo. Hindi ko rin anak ang mga anak niya. Dahil hindi akin yun kundi kay Jaido. Natigilan si Inari. Paanong? I know everything. Kahit nakatalikod ako, alam ko pa rin ang mga nangyayari. At ayoko yung sitwasyong naabutan ko kanina. I'm sorry kung hindi ko napigilan yung sarili ko, Inari. I can't help it, lalo na kapag may ibang humahawak sa palad mo.
Halos dumagundong ang puso niya dahil sa mga naririnig. Hindi naman ito bago, pero kahit sa simpleng salita nito, talagang nadadala siya agad. Ano ba? Bumabalik na ba yung dati niyang pagmamahal para rito? O sadyang nakatago lamang at kailanman na hindi nawala? Nagulat si Inari. Ibig sabihin walang anak si Damyon at Lizzie? Iyon lang naman kasi ang pinagmamatigas niya dahil kawawa yung mga bata, lalo na kung si Damyon ang ama at mas pipiliin sila. Mga anak, ibig sabihin higit sa isa ang mga anak ni Lizzie. Kahit ano man yun, masaya siya dahil akala niya may pamilya na talaga ito. Nahirapan siya syempre dahil ina din siya, pero kung hindi naman si Damyon yung ama, baka may pag-asa pa. No, hindi na Inari. Gumising ka sa katangahan mong iniisip. Hindi ka sira para bumalik ulit sa kanya. Para sa anak mo Inari, ayaw mo bang maging masaya si Freya? Wag, baka masaktan ka na naman. Ilang beses niyang iniling-iling ang ulo dahil sa konsensyang nagtatalo sa kanyang isipan. Nagbago na yung isip ko. Bukas, iuwi ko na kayo ni Freya sa Manila. Ano? Pero, no more buts. Ayaw mo magulo yung buhay mo, di ba? Ang buhay ninyo ng anak natin. So magpapakasal na tayo kung ganun. Parang ang lamig ay umakyat sa buong katawan niya, dahilan iyon para hindi siya makagalaw at kahit kumurap, nakalimutan na rin yata niya. Ginawa ko na Lizzie, pero wala pa rin kaya pwede ba tama na? Hindi kita ipakikilala sa mga bata kapag hindi mo siya nakuha kay Damyon. Alam mo namang akin lang si Damyon, di ba Jaido? Stop this nonsense Lizzie at huwag mong hintayin na magsawa ako. Kilala mo ko Lizzie at alam mo kung paano ko magalit. Ginawa ko na yung lahat. Nakikita mo ba to ha? Sabay turo nito sa mga pasa sa mukha niya. Dahil yan sa kagagawan mo. Kung hindi mo sana ako pinilit na manligaw kay Inari, di sana wala akong pasa ngayon. At ano ba yung hinahabol mo kay Inari? Mabuting babae siya Lizzie at unang-una, ikaw naman itong nagloko kaya ka iniwan. Ginawa mo lang dahilan ng amnesia para balikan ka ulit ni Damyon. Pero dahil bumalik na yung alaala niya, kaya't ngayon baliwala ka na. Tumigil ka Jaido. Wala kang alam kung paano ko isinakripisyo yung pagkababae ko sa'yo para lamang panagutan ako ni Damyon. Oh, pinanagutan ka ba? Alam niya kasi na hindi kanya ang mga bata. Hindi siya tangalisi kaya tama na. Hindi! Ayoko! Humagulgol ito kaya tumayo si Jaido at niyakap siya. Matagal din bago niya nalaman na si Liana na panganay ni Lizzie at si Liam na bunso ay parehong mga anak niya. Pero kahit itago yun ni Lizzie, hindi pa rin niya magawang magalit dahil mahal na mahal niya ito noon pa man. Ayaw lamang niyang magsalita dahil alam niya kung hanggang saan lamang silang dalawa. Ngunit nang malaman niyang may anak sila, mas tumindi yung pagnanasa niyang makuha ang babae kahit pang gamitin siya ng babae ang tanging paraan para mapansin siya nito. Kailangan mo wala yung mag-ina na yung Jaido. Nanilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kawalan. Nanindig ang mga balahibo ni Jaido nang makita niya ito. Lizzie, binabalaan kita. Kung ano man yung iniisip mo, wag mo nang gawin. Tama na yung minsan mong pag-utos na pasukin ang bahay ni Inari dahil sa mga masasama mong plano. Tama na to Lizzie. No, hindi ako makakapayag. Isa pa, hindi ako paghihinalaan kung nakabalik na ako ng Manila bago nangyari ang pagka-aksidente nilang mag-ina, diba? Ngumisi pa ito. Huwag mong hintayin na ako mismo magsuplong sa'yo sa kinauukulan, Lizzie. Tinatakot mo ba ako, Jaido? Sige, gawin mo. Tignan ko lang kung hindi ka magdusa habang buhay dahil hindi kita ipakikilalang ama sa mga anak ko. Babaliw ka na, Lizzie. Baliw ka na nga talaga. Ayoko na. Sumusuko na ako sa pagiging selfish mo. Nagsisisi ako kung bakit ikaw pa yung nagustuhan ko at naging ina ng mga bata. Tumawa si Lizzie. Gusto? Ano bang usapan natin? Just pleasure and no love attached, right? Di ba ikaw nagsabi nun? Bakit para yatang bumabaliktad ka na ngayon? Nagsisisi rin ako, Lizzie. Sige, gawin mo yung gusto mo. Pero wag mo kong sisisihin kapag nabigo ka. Umiling siya bago tumalikod. Hindi na talaga niya kilala ang babae. Parang nababaliw na ito at sobra na yung pagmamahal na tila hindi na tama. Humingi pa ng isang araw si Inari para ayusin ang lahat. Mukhang wala na kasing pagpipilian ng babae kundi ang sumunod sa gusto ni Damyon dahil may hawak na itong documents na nagpapatunay na iaakyat nito sa korte ang problema nila sa kustodiyas ng bata. Kapag hindi nga ito sumunod, nanginginig siya sa takot habang binabasa yun at hindi niya talaga matatanggap na mawalay sa kanyang anak. Oo, alam niya, siguradong hindi siya papanigan ng korte dahil masigit na mapera si Damyon at yun ang unang titignan ng piskal sa tuwing ganitong may kaso.
Buhay niya si Fria. Kapag nawala ito sa tabi niya kahit ilang araw lamang, baka hindi niya kayanin, kaya't nagdesisyon na siyang sumama sila ng anak niya kay Damion. Ito lang ang naiisip niyang paraan para hindi mangyari ang gusto nito, kahit sarili niya na ang ipinapain sa lalaki. Bago siya tutungo sa restaurant, dadaan muna siya sa school ni Fria para magpaalam na rin. Hindi niya na isinama si Karen dahil narito naman siya. Isa pa, magpapaalam lang naman sila sa teacher Jersel ni Fria at mga classmates nito. Pagtigil ng kotse ay si Fria ang unang nagbukas ng pinto. "Anak, saglit lang, may naiwan ako sa loob ng kotse," sabi niya sa bata. Masaya namang umikot si Fria sa kabilang bahagi kung nasaan ang kanyang mami. Ngunit habang abala si Inari sa pagkuha ng nakalimutang gamit, kaya't hindi nito namalayan na tumakbo si Fria patungo sa kanya at may rumaragas ang sasakyan sa left side ng kalsada. "Anak!" Halos tumigil ang mundo niya ng ilang segundo dahil sa nangyari. Nanlalamig ang buong katawan niya habang palapit kay Jaido na nanggaling sa kung saan at mabilis na niyakap ang anak niya. Ngunit nahagi pa rin ito sa likuran kaya tumilapon ito, ngunit yakap pa rin ang kanyang anak. Gumulong pa ito sa kalsada pero hindi man lang nito binitiwan si Fria. "Jaido? Fria, anak?" Nag-uunahang tumulo ang mga luha niya. Hindi niya alam kung anong unang gagawin. Gumalaw ng dahan-dahan si Jaido at binitiwan nito si Fria. Maya-maya, nawala na ng malay ang binata dahil sa daming sugat at gasgas sa buo nitong katawan. Ang suot na long sleeve na itim at slacks ay napunit na dahil sa ilang beses kasi itong nagpagulong-gulong sa gitna ng kalsada. Tumayo si Fria na umiiyak. Niyakap niya ang anak, ngunit agad rin niyang binitiwan at kinuha yung cellphone. Tumawag siya ng ambulansya. "Jaido, please wag kang bibitaw. Wag kang bibitaw, please." Umiiyak siya, ngunit wala yung tunog. Lumapit na rin ang guards at mga teachers sa loob ng eskwelahang yun. Parami na rin ang parami ang nakakakita sa nangyayari. "Shh, tama na baby, stop crying na." Alo niya sa anak na takot dahil sa walang malay na si Jaido. Tinawagan niya si Damion, nanginginig pa rin siya dahil sa takot. Pagdating ng saklolo, binuhat niya si Fria at ipinasok sa kotse. Susunod sila sa hospital ngayon din mismo. Mabilis lumipas ang araw at ngayon nga nasa isang private flight na sila na pagmamay-ari ni Damion at isang oras na lang ang susumahin, nasa Maynila na sila. Napatingin si Inari sa katabi na si Fria, natitig sa hawak nitong handmade na bookmark. A gift given by her classmate, si Franz daw ang name nun. Pinagmasdan niya din ito at napangiti nang mabasa ang nakasulat dito. "I will miss you, Fria Francesca. Sana magkita tayong muli. Friends forever. Franz." Hindi niya alam kung sulat kamay ba yun ng 4 years old na bata o nagpatulong ito. Mukhang close ang dalawa dahil dinala pa ni Fria ang bagay na yun. Flashback. "Ready to leave?" saad ni Damion pagkababa ni Fria mula sa kwarto. "Ready." Napatakip naman siya sa tenga niya nang matinis na sumagot si Fria. Hindi na siya magtataka kung mabubulabog ang mga kapitbahay nila. "Why don't you just say your goodbye to Yaya Karen?" Sabi pa niya nang akmang tatakbo palabas si Fria. Si Jaido dinala ng parents nito sa state kahapon dahil malala ang tama nito at may nakitang spot ng dugo yung ulo. Napakalaki ng kanyang pasasalamat sa binata dahil ibinuwis nito ang kaligtasan para lamang sa anak niya. Galos lamang sa siko ang natamo ni Fria at sinabi niyang iyon lahat kay Damion, kaya imbis bukas pa yung alis nila ay ngayong araw na dahil baka ano pa raw ang susunod na mangyari. Pinaimbestigahan na ni Damion ang tungkol sa nangyari o kung may kaugnayan ba yung panluloob sa bahay niya at ang pagtangkang pagsasagasa sa kanyang anak na hindi nangyari dahil si Jaido ang sumalunon. "Mag-iingat ka dito, alagaan mo yung sarili mo." Napaluha pa siya dahil sa tinagal niyang kasama si Karen, naging malapit na din naman ito sa kanila. Nalungkot din siya nang malaman na hindi nito magagawang umalis ng Davao dahil sa hindi nito kayang malayo sa pamilya nito. Wala din naman siya magagawa, kaya naman ipinaubaya na lamang niyang pangangalaga sa may iwan nilang bahay. Ipagpapatuloy din ito ang pag-aaral dahil nakakuha ito ng scholarship sa isang university. Matalino naman ito at hanga din siya dito sa sipag at tiyaga nitong makatapos. "Salamat ate sa lahat-lahat. Mamimiss ko kayo ni Fria. Mag-iingat din po kayo." Niyakap ito ni Fria na umiiyak na din at yumakag na sila paalis. "Where are we going?" "To Manila, young lady." Mula nang sumakay sila sa kotse, walang tigil ang dalawa sa pagcha-chant ng kanta ni Dora, pero lumipas siguro ang kalahating oras, nakatulog na si Fria. "Di ka ba matutulog? Gutom ka ba?"
I prepared the snacks. Do you want some? Napatingin naman siya kay Damyon na nagmamaneho. Iniisip niya kung may kinalaman ba si Lizzie sa lahat ng mga nangyari o ang ina ni Damyon. Sana'y wala dahil hindi niya talaga palalampasin ang nangyaring yun sa anak niya. Inari? Doon lang niya napagtantong inaantay nga pala ni Damyon ang isasagot niya sa tanong nito kung gutom na nga ba siya. She was about to tell Damyon na busog pa siya nang umalingaw-ngaw ang tunog ng cellphone niya. Unknown number yun pero sinagot niya pa rin. Hello ma'am. Agad niyang nabusesan ang nasa kabilang linya. Yes Nate. Sumulyap siya kay Damyon at nahuli niya itong nakatingin sa kanya. Hindi pa po kasi ako nakapagpaalam sa inyo. Sabi po ni Jackie, paalis na kayo ngayon kaya po ako tumawag para sabihing mag-ingat po kayo. Who's that? Si Nate, tauhan ko. Pwede ba ibaba mo na yan? Ang ingay. Inirapan niya ito at muling ibinaling sa cellphone ng atensyon. Thank you Nate, ingat din kayo dyan. I said enough already. Medyo may kalakasan na yun at baka magising si Freya kaya nagpaalam na siya dito. End of flashback. And that's what happened kung kaya naman kanina pa hindi maipinta ang mukha ni Damyon. Mami, napalingon siya kay Freya nang tinawag siya nito. Ano yun nak? Daddy angry? Tinuro pa nito ang ama nitong nakasimangot pa din habang katabi nito si Freya sa eroplano. Why don't you ask your childish dad? Pabulong niyang saad pero mukhang narinig ni Freya yun kaya tinawag nito yung ama. Patay mali siya na lamang siyang tumingin sa binata pero syempre nakikinig siya sa usapan nila. Dad, are you angry? No, of course not. Why did you ask, baby? Natahimik sandali. Lilingon na sana siya nang magsalita si Freya. Kanina ka pa nakasimangot. Mommy said, you're childish. Nag-away po ba kayo? Napaubo naman siya kahit hindi uminom ng tubig nang marinig ang sinabi ni Freya. Kailangan talagang sabihin yung childish? Pakisabi sa maganda mong mami, nagiging childish lang kamo si daddy dahil nagsiselo siya sa kausap niya kanina. Napapikit siya sa sinabi ni Damyon, naramdaman niya ring namumula siya. Ikaw ba naman, harap-harapang marinig na nagsiselos ito kay Nate? Okay, aaminin niya na. Naiinis man siya sa pagiging possessive at siloso ni Damyon. Another part of her is happy. Natutuwa siya na nagsiselos ito sa mga lalaking lumalapit sa kanya dahil sabi nga nila, hindi naman magsiselos ang isang tao kung hindi niya mahal yung taong nilalapitan ng mga pinagseselosan nito. Napalingon siya kay Freya nang kalabitin siya nito. Napansin niya na nakatingin si Damyon sa kanya kaya naman kung todo iwas siyang magtagpo ang mga paningin nila. Sino kausap mo kanina ma'am? Bakit nagsiselos si dad? Puno ng kuryosidad na tanong ni Freya. It's Nate, yung waiter sa restaurant natin baby. Kaya pakisabi dyan sa daddy mo, tigilan yung kakasimangot at pagsiselos dahil mula pa naman noon, eto lang yung kauna-unahang taong minahal niya ng buong puso. And she's afraid na mukhang hanggang ngayon ito pa din. Pero syempre sa isip niya lang yun. Dahil magkaibigan kami ni Nate, right baby? Napakamot naman sa ulo si Freya at sumimangot. Nagtataka naman siya nang tumayo ito. Kayo na lang po mag-usap? Di po ako messenger? Namalaya na lamang niya na nagpalit ng pwesto ang mag-ama. Todo tingin siya sa bintana para makaiwas sa lalaking katabi niya. Hanggang sa naramdaman niya na hinawakan nito ang kamay niya. Pinagsalikop nito ang mga kamay nila at sobrang higpit nito. Ewan niya na lang kung makakawala pa siya. Dami yun. Nasabi niya na lang at hindi naman niya maiwasang tignan ito. Titig na titig ito sa kanya. Makaraan bumaba ang tingin nito sa kanyang palad. Your hands are perfect. It feels good to hold them but... Nanlaki ang mata niya nang maramdaman niyang maisunusuot ito sa kanyang singsing. Nagulat siya. Mas maganda kung suot-suot mo yung singsing na to. Hindi siya makapagsalita at ang tanging nagawa niya lang pagmasdan ng kumikinang na singsing sa kanang kamay niya. Ito ang singsing nila ni Damyon na isinauli niya nang umalis siya. Itinago pala ito ng binata. There, perfect. Pinagtabi nito ang kamay nila at doon niya lang napansin na may suot-suot din itong singsing katulad ng suot niya. Pakakasalan mo ko, diba? Nakangiti nitong bulong. Wala nang pagsidla ng kagalakan ng puso niya. Pagdating ng Maynila ay may naghihintay ng sasakyan sa kanila. Ang nais ni Damyon, iwi yung mag-ina niya sa kabibili niyang bahay sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Ngunit dahil tumawag ang mom niyang si Adele na dumaan daw muna sila sa mansyon, kaya teto, papasok na sila sa kabahayan. Hindi alam ng binata kung anong balak ng kanyang ina, pero kung ano man yun, handa niyang ipagtanggol ang babaeng mahal at ang anak nila. Inari, narito na kayo.
Nagulat pa si Damion dahil masaya ang mukha nitong nag-aabang sa bukana ng malaking bahay. Tumingin si Inari sa kanya, tila humihingi ng sagot, ngunit ngumiti lang siya. Magandang tanghali po, ma'am. Drop that, ma'am. Just mommy, pwede ba? Tumingin ito sa bata na nasa tabi ni Inari. Ito ba ang... Oh my God, kamukhang kamukha mo, Damion. Napilitan si Inari na ibigay ang anak sa babae dahil binuhat ito ni Adele. Hindi nila alam kung anong nangyayari pero sana hindi ito drama ng ina ni Damion. Naghanda ng tanghalian si Adele. Napakaraming pagkain na halos lahat ng paborito ni Inari naroon. Panay din ang kwento ni Adele. Kahapon pa daw ito bumalik ng Manila at nalaman ng babae tungkol kay Freya nang marinig nito si Lizzie na may kausap na kung sino. Gulat na gulat ang matanda dahil ito pala ang may pakana ng panloloob sa bahay ni Inari at ang kamuntik na pagsagasa kay Freya na hindi nangyari dahil si Jaido ay nakabantay rin pala ng lihim sa mag-ina ng araw na mag-usap sila ni Lizzie. Siya din pala ang dahilan kaya't nahuli si Lizzie. Idagdag pa na inilaglag ito ng inutusan nitong nanloob ng bahay ng dalaga. Ngayon ay patong-patong yung kasalanan ni Lizzie at ang mga anak nito ay nasa pangangalaga ng magulang ni Jaido. Bago kasi operahan ng binata ay sinabi nito sa mga magulang na kunin yung mga anak nito sa kanlungan ni Lizzie. Ginawa naman ng mga ito ang gusto ng kanilang anak. Tawarin mo ko, iha. Sana hindi na ako nangialam pa at hinayaan si Damion sa nais nito. Pero huli na nang matauhan ako. Patawad. Hinging paumanhin ito. Napaluha siya at niyakap ang matanda. Masarap sa pakiramdam ang ganito, yung wala kang kagalit o galit sa'yo. Teka, may isa pa akong surprise sa inyo. Ani ng babae nang bumitaw sa pagkakayakap ni Inari. Nay, tay, bulong niya nang makitang lumabas mula sa kusina ang mga magulang niya. Agad niya itong tinakbot ni yakap ang dalawa. Humahagulgol siya at panay din ang hingi ng tawad. Pinapatawad ka na namin, nak. Wala ka namang kasalanan. Kung tutuusin, kami talaga yung mali ng tatay mo. Tinignan niya ang dalawa na nagpupunas na rin ng mga luha. Sorry pa rin po, Nay-tay, kung natiis kong magtago sa inyo ng matagal na panahon. Masaya ang naging tanghalian nila, panay ang tawanan at hindi na uubusan ng kwento ang bawat isa. Balak ni Damion na next month na ganapin ang kasal nila. Hindi niya na patatagalin dahil talagang gusto na nitong makasama habang buhay ang dalaga at ang anak nila. At ang tungkol kay Lizzie, hindi rin naman magtatagal, palalayain na rin nila ang babae. Bibigyan lang nila ng leksyon kahit ilang buwan lamang. Anong iniisip mo, sweetheart? Naupo ito sa tabi ni Inari na nakaupo sa lanay ng gabing yun. Bukas na sila lilipat ng bahay. Pagbibigyan muna nila ang ma'am ni Damion na dumito muna para makasama daw nito sa kauna-unahang pagkakataon ang nag-iisang apo, ang tunay na apo. Umuwi na yung mga magulang ni Inari. Baka sa susunod na mga araw, bibisita rin sila sa Laguna kung saan ang lugar nila Inari. Tulog na rin si Freya kaya't silang dalawa na lang ang naririto habang nakatingin sa mga bituin. Para mga bituin din kung titignan ng mga mata nilang dalawa. Kumikinang ito na tila masayang masaya. Bati na ba tayo? Hindi pa ba? Hinawakan ito si Inari sa bewang at tinilapit sa kanya. Aba, ganun lang ba kadali yun? Taas kilay niyang sabi. Of course not. Araw-araw kitang liligawan hanggang sa tumanda tayo at tuluyan mo ako mapatawad. Basta pakakasal ka sa akin. Tumingin ito sa mga mata niya. Tinakot mo lang ako eh. I'm sorry. Yun lang kasi yung alam kong paraan para sumama kayo sa akin ni Freya. Hindi ko naman yung tototohanin eh. Nagulat siya takmang tatayo. Niluloko lang pala siya nito. Oops, saan ka pupunta? Hinawakan siya sa braso at muling pinaupo. Niloko mo lang. Hindi niya na naituloy ang sasabihin dahil nasakop na ni Dami ng mga labi niya. Hindi na siya tumutol dahil sa puso niya, yun naman talagang nakaukit. Mahal niya ito't hindi iyon nagbago. Sadyang pinipilit lamang niya ang sarili sa isang kasinungalingang siya mismo ang nasasaktan. I love you kaya ko yung ginawa. Bulong nito sa gilid ng tenga niya. Saglit niya itong pinagbasdan. Sigurado ka? Tumango si Damian. Tsaka na kita sasagutin kapag niligawan mo ulit ako. Napahalakak si Damian. Mahal din kita. Kahit na kinalimutan mo ko ng mahabang panahon, ay nanatili pa rin nakabaon sa kailaliman ng puso ko yung pag-ibig ko para sa iyo, Damian. Sa loob-loob niya at siniil ng halikang labi ng binata na kinagulat pa nito. I think, sinasagot mo na ako. Hoy, hindi ya. Ani ya at nagtawanan na lamang sila.